Ang kaarawan ko sana ay isang tahimik na pagdiriwang. Pero nang sindihan ang mga kandila, bigla na lang sumugod ang manugang ko, hinablot ang cake, at ipinukpok sa mukha ko. Samantala, ang anak kong si Danny naman, ay tawa ng tawa, na parang iyon na ang pinakakatawa-tawang nakita niya sa buong taon. Nang matumba ako, at tumama ang ulo ko sa gilid ng lamesa, nalasahan ko ang dugo na humalo sa frosting, habang sinasabihan nila akong huwag dramatic, at biro lang daw iyon. Pinunasan ko ang mga mata ko, at pinilit huminga sa hapdi ng pisngi ko, pero may kakaibang pamamanhid na kumalat sa kaliwang bahagi ng mukha ko, isang bagay na binaliwala nila, habang naglalakad sila palayo. Tinawag pa akong masyadong sensitibo at walang sense of humor. Kinabukasan, pinilit ko ang sarili kong magpunta sa emergency room. Isang tingin pa lang ng doktor sa x-ray ko, nag-iba na ang buong ekspresyon niya. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagsalita. Lumabas lang siya ng kwarto, dinampot ang telepono, at tumawag sa 911. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, hindi ito aksidente, hindi biro, o inosenteng kalokohan. Ito ay resulta ng mas masamang bagay na matagal nang nagkukubli sa loob ng bahay namin bago pa man dumampi ang cake sa balat ko. At kung sasamahan ninyo ako sa kuwentong ito, makikita ninyo ng eksakto kung ano ang natuklasan ng doktor, kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng mga awtoridad, at kung paano binaluktot ng katotohanang lumabas ang bawat relasyon sa aming pamilya. Hanggang sa ang mismong mga taong nangutya sa akin sa sarili kong kaarawan ay humarap sa mga kahihinatnan na hindi nila inakala. Ipinapangako ko sa inyo, mapapatigil kayo sa paghinga sa katapusan ng kuwentong ito dahil ang kahihiyan ay simula pa lamang at ang tunay na paghihiganti ay hindi pa nagsisimula. Ang pangalan ko ay Lolo Poldo o Poldo sa maikli. Ako ay 65 taong gulang, isang retiradong bridge engineer na gumugol ng 4 na dekada sa pagdidisenyo ng mga istruktura para sa ligtas na pagtawid ng mga tao. Pumanaw ang asawa ko, si Menang, 3 taon na ang nakalipas. Simula noon, natutunan ko na ang ilang tulay ay imposibleng itayo, lalo na ang mga bumabalik sa sarili mong anak. Nang dumating ang imbitasyon, gustong-gusto kong maniwala na totoo ito. Si Vina, mismo ang tumawag sa akin. Kakaiba ang boses niya, may lambing, halos malambing. Magpapa-birthday kami sa inyo, Dad. Gusto naming gawin itong espesyal ni Danny at ako. Inulit-ulit ko ang mga salitang iyon, ng 100 beses sa linggong iyon, hinahanap ang sinseridad, tulad ng paghahanap ng tubig ng tao sa disyerto. Baka nagbago na siya. Baka ang 3 taon ng pagiging balo ay nagpalambot sa pananaw niya sa akin, baka sa wakas ay nagsalita na ang anak ko. Pinlansa ko ang pinakamaganda kong shirt, noong Sabado ng umaga, ang pale blue, na laging sinasabi ni Menang, na bumabagay sa kulay ng mata ko. Pinunasan ko ang sapatos ko hanggang sa makita ko ang refleksyon ng ilaw sa kisame. Huminto ako sa wine shop at pumili ng isang boteng Pinot Noir, isang bagay na elegante pero hindi masyadong mahal dahil alam kong makakahanap si Vina ng paraan para pumuna sa anumang matindi. Nakatayo sa harap ng salamin bago umalis, sinabi ko sa sarili ko na ito na ang simula ng pagbabago. Desperado akong maging mali tungkol sa kanya. Puno ang bahay ng mga taong kalahati lang ang kilala ko. Mga kapitbahay, kaibigan ni Vina, at ilang kasamahan ni Danny mula sa opisina. May mga balon na nakasabit sa kisame. Isang banner, ang nakabitin sa dingding ng sala, maligayang ika, ang 65 na kaarawan, Lolo Poldo. Sa isang sandali, nakatayo sa pintuan na hawak ang bote ng alak, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal nang hindi ko naramdaman, pag-asa. Sinalubong ako ni Vina ng isang malawak na ngiti at isang yakap na tumagal ng eksaktong sapat para mapansin ng mga bisita. Nandyan na ang birthday boy. Anunsyo niya, ang boses niya ay kasing liwanag ng isang commercial. Kinuha niya ang alak sa kamay ko, sumulyap sa label, at isinantabi, nang walang komento. Pagkatapos ay lumapit siya sa tainga ko, at biglang nawala ang init sa boses niya. Mabaho kang matanda, bulong niya. Subukan mong huwag kaming ipahiya mamayang gabi. Hindi ako nagsalita. Matagal ko nang natutunan na ang pagsagot ay magpapalala lang ng sitwasyon. Sa buong gabi, magaling siyang umarte sa harap ng audience niya. Tumatawa siya sa tamang sandali, hinahawakan ang balikat ko kapag nakatingin ang iba, at tinawag akong tatay, nang may labis na paglalambing. Pero kapag walang nakatingin, nawawala ang mask niya. Huwag kang masyadong kumain. Magmumukha kang bloated sa mga litrato. Ngumiti ka lang at manahimik. Iyan lang ang mapapakinabangan sa iyo. Bawat bulong ay tumatama na parang maliit na kutsilyo sa pagitan ng mga tadyang ko, eksakto at sanay. Si Danny ay lumulutang lang sa likuran, nagre-refill ng inumin, iniiwasan ang eye contact sa akin, ang sarili kong anak. Paulit-ulit akong umaasa na lalapitan niya ako, ipapatong ang kamay sa balikat ko, at magsasabi ng kahit anong bagay na nagpapahiwatig na ako ay higit pa sa isang prop sa sarili kong party, pero hindi niya ginawa. Nang ilabas ang cake, nagtipon ang lahat sa paligid ng dining table. 65 kandila ang nagliliyab na parang maliit na apoy.
Nakatayo si Vina sa tabi ko, ang isang kamay ay nakapatong sa likod ko mukhang suporta pero babala ang dating sa akin. Mag-wish na po kayo, tatay, sabi niya ng malakas, at pumalakpak ang mga tao. Yumuko ako, huminga, at ipinikit ang mga mata ko. Nag-wish ako ng kapayapaan. Nag-wish ako na makita na ng anak ko ang katotohanan. Nag-wish ako kay Menang na alam na eksakto kung ano ang sasabihin. Dumating ang tulak bago pa ako makahinga. Ang palad ni Vina ay tumama sa itaas na likod ko ng may puwersa na hindi maaaring aksidente. Sumubsob ang mukha ko sa that cake frosting, pumasok sa ilong ko, at sa tindi ng tulak, napatumba ako. Natumba ako, kumakaway ang mga braso, at tumama ang likod ng bungo ko sa matulis na kanto ng dining table. Ang back crack ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. O baka sa ulo ko lang. Bumagsak ako sa sahig, at nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko ang pula at puti na naghahalo dugo at pot frosting. Tawanan. May tumatawa. Naku po, tatay, ang clumsy mo naman, sabi ni Danny. Pilit ang boses niya, walang laman ang tawa. Tinakpan ni Vina ang bibig niya, malaki ang mga mata na may bilat theatrical na pag-aalala. Biro lang po. Masyado po kayong sensitibo. Nag-alangan ang mga bisita. Ilang nerbiyosong tawa. May bumulong tungkol sa pagkuha ng napkin, pero isang mukha ang hindi ngumiti. Si Tita Karing, ang kapitbahay ko sa loob ng 15 taon at pinakamatandang kaibigan ni Menang, ay nakatayo ng nakatulala sa gilid ng karamihan. Ang ekspresyon niya ay hindi pagkagulat. Ito ay pagkilala. Ang tingin ng isang taong matagal nang naghihintay sa sandaling matagal na niyang hinulaan. Sinubukan kong umupo pero isang kakaibang pamamanhid ang kumalat pababa sa leeg ko, gumagapang patungo sa mga balikat ko. Umikot ang silid. Naging malayo ang mga boses. May mali. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi. Ang gabing iyon ay umiiral lang sa mga piraso. May tumulong sa akin na tumayo. Ang malamig na hangin sa labas, ang mga headlight, ay lumabo sa mga guhit ng puti at pagkatapos ay kadiliman. Nang magising ako kinabukasan, nakahiga ako sa kama, suot pa rin ang asul na shirt na mahal ni Menang. Ngayon, may mantsa ito ng tuyong pang frosting at isang bagay na mas maitim. Ang sakit ay nagpakita bago ko pa man imulat ang mga mata ko. Pulse, ito sa bungo ko sa mga alon, ang bawat tibok ng puso ko ay nagpapadala ng bagong shock sa sentido ko at pababa sa pangako. Nang pilitin ko sa wakas na imulat ang mga talukap ko, isa lang ang sumunod. Ang kaliwang bahagi ng mukha ko ay namaga ng labis na halos nakasara na ang mata ko, ang laman sa paligid nito ay mahigpit at mainit hawakan. Itinaas ko ang nanginginig na kamay para tuklasin ang pinsala at naramdaman ang tuyong linya ng dugo na namuo sa buhok ko sa itaas lang ng tainga. Umikot ang kwarto nang subukan kong umupo. Hinawakan ko ang gilid ng matres, at naghintay na tumigil ang pag-ikot ng mga dingding, humihinga sa bibig ko dahil ang ilong ko ay parang may nakaimpak na matigas. Ang salamin sa kabila ng kwarto ay nagpakita ng isang estranghero. Kalahati ng mukha niya ay lila at baluktot, ang kanyang magandang mata ay namumula at nangingintab. Ang kanyang mga labi ay basag at maputla. Mukha akong isang taong binugbog sa isang eskinita at sa isang paraan, siguro nga. Ang telepono ko ay nakapatong sa nightstand, kung saan ko siguro ito nahulog. Ang screen ay nagpakita ng isang notification. Isang text message mula kay Danny na ipinadala noong 7:14 ng umaga. Sabi ni Vina, kailangan mong linisin ang kusina. Nagkalat ka raw kagabi. Binasa ko ito ng 3 beses. Naghihintay sa iba pa. Isang paghingi ng tawad. Isang tanong kung kumusta na ako. Isang salita ng pag-aalala. Pero wala nang iba. Isang utos lang na ipinasa mula sa asawa niya, na parang ako ay isang inupahang katulong na nakalimutan ang gawain. Tinitigan ko ang malamig na mga salitang iyon, hanggang sa dumilim ang screen, nakaramdam ng mas mabigat pa sa sakit na tumira sa dibdib ko. Ito ang anak ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang binata na ang tuition. Sa kolehiyo ay binayaran ko sa pamamagitan ng pag-overtime sa loob ng 6 na taon. Ang tanging pamilya na natitira sa akin. At hindi man lang niya maitatanong kung buhay ako. Itinago ko ang telepono, at hindi sumagot. Dumating ang katok bago mag-alas, 9. 3 matibay na katok, ang uri na umaasa ng sagot. Naglakad ako sa pinto, ang isang kamay ay nakasandal sa dingding para sa balanse, at binuksan ito upang makita si Tita Karing na nakatayo sa welcome mat ko. Naka-purse na sa balikat at may hawak na susi ng kotse. Isang tingin pa lang niya sa mukha ko, huminga siya ng malalim, pero hindi siya nagulat o umiwas ng tingin. Sa halip, humigpit ang panga niya na may galit. Poldo, mahal, sabi niya ng tahimik. Hinding-hindi gugustuhin ni Menang na makita ka ng ganito. Ang pagkarinig sa pangalan ng asawa ko, pagkatapos ng napakaraming buwan ng katahimikan, ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang dagok. Ibinuka ko ang bibig ko para sumagot, pero nagulo ang mga salita sa lalamunan ko. Hindi naghintay si Tita Karing ng paliwanag. Pupunta tayo sa emergency room ngayon.
Huwag kang makipagtalo sa akin. Lumapit siya, kinuha ang siko ko ng may nakakagulat na lakas, at ginabayan ako patungo sa kotse niya, na parang matagal na niya itong plinano. Ang biyahe ay malabo, puno ng sakit at kalahating nabuong mga saloobin. Ipinatong ko ang ulo ko sa malamig na bintana at pinanood ang mga pamilyar na kalye ng aming lugar na dumausdos nang hindi ko sila nakikita. Nagmaneho si Tita Kaaring nang nakatuon sa katahimikan sa loob ng ilang minuto bago muling nagsalita. Nag-alala si Menang tungkol kay Vina, sabi niya, ang mga mata ay nakatitig sa kalsada. Mas higit kaysa sa sinabi niya sa iyo. Bago siya pumanaw, hiniling niya sa akin na bantayan ka. Pinangakuan niya ako. Ikiniling ko ang ulo ko, napapangiwi sa pagsisikap. Bantayan ako. Bakit? Isang bagong alon ng pagduduwal ang pumutol sa tanong ko. Idiniin ko ang palad ko sa sentido ko at nag-focus na huwag masuka sa kotse ni Tita Karing. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala pero hindi na nagtanong pa. Naintindihan ko na kailangang maghintay ang ilang usapan hanggang sa makapag-isip ako ng malinaw. Ang emergency room ay maliwanag, maingay, at amoy antiseptic. Isang nurse ang tumingin sa mukha ko at pinabilis ang pagpasok ko. Sa loob ng 20 minuto, nakahiga ako sa isang makitid na kama sa likod ng isang kurtina habang ang isang technician ay inayos ang ulo ko para sa x-ray. Umugong at nag-click ang makina. Pagkatapos ay naghintay ako. Dumating si Conductor Cruz, dala ang mga imahe na ipinapakita sa isang tablet. Siya ay isang matangkad na lalaki sa kanyang mid-40s na may matatag na mga kamay at mahinahon na pag-uugali, ang uri ng doktor na malinaw na nakapaghatid na ng masamang balita ng maraming beses. Pero habang pinag-aaralan niya ang x-ray, may nagbago sa ekspresyon niya. Humigpit ang mga labi niya. Bahagyang nawala ang kulay sa pisngi niya. Nag-swipe siya sa isa pang imahe, pagkatapos ay isa pa. Lumalim ang pagsimangot niya sa bawat isa. Nang walang salita, lumabas siya ng kwarto. Sa butas ng kurtina, pinanood ko siyang maglakad patungo sa nurse's station, kinuha ang telepono, at nagsimulang magdial. Nang bumalik si Dr. Cruz, may kasama siyang nurse. Ang ekspresyon ay maingat na neutral, ang paraan kung paano natutunan ng mga medical professional na itago ang pag-aalala. Hinila niya ang isang stool, malapit sa kama ko, at umupo, inilagay ang tablet na may x-rays nang nakaharap sa tuhod niya. Sa loob ng matagal na sandali, tiningnan niya lang ako hindi ang mga pinsala ko, kundi ang mga mata ko, na parang may sinusukat na hindi nakikita. Ginoong Poldo, nagsimula siya, ang boses ay mababa at sadyang maingat, hindi ito isang maliit na aksidente. Mayroon kang malalim na fracture sa kaliwang pisngi na umaabot ng mapanganib malapit sa infraorbital nerve. Ilang milimetro pa, at baka nawalan ka na ng pakiramdam sa kalahati ng mukha mo ng permanente. Huminto siya, hinayaan ang bigat ng mga salita na lumubog. Pero hindi iyan ang pinakamalaking inaalala ko. Ikiniling niya ang tablet, patungo sa akin, at itinuro ang isang serye ng malabong puting linya na nakakalat sa buong imahe na parang mga crack sa lumang plaster. Ito ay mga naghilom na fracture, dito sa tabi ng orbital rim, dito sa iyong panga, at dito malapit sa iyong sentido. Matagal na ito mga buwan, marahil taon pero bumubuo sila ng isang pattern, Ginoong Poldo. Ang uri ng pattern na nakita ko na noon. Humigpit ang lalamunan ko. Nagkaroon ako ng ilang pagkahulog, sabi ko ng mabilis. Hindi na ako kasing tigas ng dati. Noong nakaraang taglamig, nadulas ako sa yelo, at minsan natisod ako sa garden hose. Ginoong Poldo, ang boses niya ay banayad pero matatag, pinuputol ang magulo kong paliwanag na parang isang scalpel. Ang mga fracture na ito ay hindi naaayon sa aksidenteng pagkahulog. Ang mga lokasyon, ang mga angle, ang iba't ibang yugto ng paghilom, nagpapahiwatig sila ng paulit-ulit na trauma, sinadyang trauma. Gusto kong makipagtalo. Gusto kong ipaliwanag na si Vina ay maaaring mahirap pakisamahan, pero hindi siya marahas. Na ang gabing iyon ay isang nakahiwalay na insidente. Na ang mga pamilya ay minsan may matitinding problema. Pero namatay ang mga salita sa bibig ko dahil sa isang lugar. Sa ilalim ng pagtanggi ko, may mas tahimik na boses ang nagtatanong kung bakit napakarami kong excuses na naisa sa ulo. Ipinatong ni Dr. Cruz ang mga kamay niya sa kandungan niya. Sa ilalim ng batas sa Elder Abuse Prevention, sabi niya, legally, akong kinakailangang mag-report ng pinaghihinalaang pang-aabuso sa mga autoridad. Hindi ito optional at hindi ito isang kahilingan. Nagawa ko na ang tawag. Isang detective mula sa Adult Protective Services Unit ay papunta na. Ang kwarto ay tila lumiit sa paligid ko. Hindi iyan kailangan, sabi ko, ang boses ko ay mas mahina kaysa sa intensyon ko. Aksidente lang iyon. Tinulak lang ako ng manugang ko bilang biro, at natumba ako. Nangyayari iyan. Tiningnan niya ako ng may halo ng awa at pagpapasya. Ginoong Poldo, sa 20 taon ko sa emergency medicine, narinig ko na ang eksaktong pangungusap na iyan ng mas maraming beses kaysa sa mabilang ko. Halos hindi ito totoo.
Bago ako makasagot, bumukas ang kurtina at isang babae ang pumasok. Siya ay marahil 50, may maikling buhok na may kulay abo na guhit, at pagod na mga mata na malinaw na nakakita na ng masyadong marami. Nagsusuot siya ng simpleng blazer, sa ibabaw ng madilim na blouse, at isang badge, ang nakasabit sa lanyard, sa leeg niya. Walang uniform, walang nakakatakot na presensya, isang tahimik na awtoridad lang na pumuno sa maliit na espasyo ng hindi humihingi ng atensiyon. Ginoong Poldo, ako si Pulis Celia. Nagtatrabaho ako sa Elder Abuse Investigation Unit. Humila siya ng upuan at umupo sa isang angle, na parang nag-uusap kaysa nakikipagkumpetensya. Brief na ako ni Dr. Cruz sa iyong mga pinsala. Gusto kong magtanong sa iyo ng ilang tanong kung nararamdaman mong kaya mo. Tumango ako, kahit na ang bawat instinct ay sumisigaw sa akin na tumanggi. Nagsimula siya sa mga simpleng bagay, pangalan ko, address ko, kung sino ang nakatira kasama ko, kung paano ako nakarating sa ospital. Ang tono niya ay matiyaga at hindi nagmamadali, na parang mayroon kaming lahat ng oras sa mundo, pero hindi tumigil ang mga mata niya sa pagmamasid. Napansin ko kung paano niya pinanood ang mga kamay ko, ang posture ko, ang maliliit na ekspresyon na kumikislap sa mukha ko, bago ko mapigilan ang mga ito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari kagabi? Tanong niya. Isinalaysay ko ang party, ang cake, ang pagkahulog. Tinawag ko itong biro na nagkamali, isang aksidente, isang hindi pagkakaunawaan. Sa bawat oras na binanggit ko ang pangalan ni Vina, ang boses ko ay bumaba ng hindi ko sinasadya. Nanginginig ang mga daliri ko laban sa kumot ng ospital. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata ni Pulis Celia. Napansin niya ang lahat. Ang iyong manugang, sabi niya ng mabagal. Vina, paano mo ilalarawan ang relasyon mo sa kanya? Nag-atubili ako ng masyadong matagal. Ayos, sabi ko. Ayos kami. Ikiniling ni Celia ang kanyang ulo ng bahagya. Nag-flinch, ngayon lang nang sabihin ko ang pangalan niya. Hindi po. Ginawa mo. Yumuko siya, ang boses niya ay lumambot sa isang bagay na halos parang ina. Ginoong Poldo, 11 ang taon ko, nang ginagawa ang trabahong ito. Nakita ko kung ano ang nangyayari kapag nananahimik ang mga tao upang protektahan ang mga taong nananakit sa kanila. Pinanood ko ang mga pamilya na inililibing ang mga sekreto, hanggang ang mga sekreto na iyon ang naglilibing sa kanila. Minsan, nagtrabaho ako sa isang kaso kung saan pinaniwalaan ko ang excuses ng isang lalaki at 6 na buwan pagkatapos, patay na siya. Humigpit ang panga niya. Hindi ko nagagawin ang pagkakamaling iyon ulit. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin. Naririnig ko ang beeping ng mga monitor sa isang lugar sa Ahol, ang bulong ng mga boses, ang malayo na wail ng isang ambulansya. Ang dibdib ko ay sumasakit sa isang bagay na mas mabigat kaysa sa mga pasa. Lumapit si Celia, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin. Poldo, tanong niya ng mahina. Nangyari na ba ito noon? Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin, at may isang bagay sa loob ko ang sa wakas ay nabasag. Hindi ang mga bone deep fracture na ipinakita sa akin ni Dr. Cruz sa screen, kundi isang bagay na mas matanda. Isang pader na ginugol ko ng mga taon sa pagtatayo, isa-isang brick, sinemento ng katahimikan at pagtanggi. Tiningnan ko ang matiyagang mga mata ni Pulis Celia at naramdaman ang pagkaubos ng pagdadala ng mga sekreto na naging masyadong mabigat. Opo, bulong ko. Ang salita ay lumabas na parang isang pag-amin. Opo, nangyari na ito noon. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa buhay ko, sinabi ko sa isang tao ang katotohanan. Nagsimula ito ng maliit, tulad ng laging nangyayari. Isang komento dito, isang pintas doon. Tinawag ako ni Vina na makakalimutin kapag naliligaw ko ang mga susi ko. Tinawag niya akong mabagal kapag hindi ko naintindihan ang isang biro. Sa loob ng isang taon ng kasal niya kay Danny, ang mga salita ay tumalas sa mga sandata, walang silbi, pabigat, sayang lang sa space. Sasabihin niya ang mga ito ng tahimik, halos kaswal, kapag walang ibang makakarinig. Sa family dinner, ngingiti siya at ipapasa sa akin ng asin, habang bumubulong na sinisira ko ang ganang kumain niya, sa pamamagitan lamang ng pagiging nandoon. Ang pisikal na mga insidente ay dumating sa huli. Isang tulak sa pasilyo, kapag si Danny ay nasa banyo, isang pinto na isinara ng masyadong mabilis sa mga daliri ko. Ang mga gamit ko, nawawala, mga litrato ni Menang, mga libro na pinahahalagahan ko, isang relo na ibinigay sa akin ng aking ama, na makikita pagkatapos ng mga linggo, sa basurahan o misteryosong nasira. Minsan, inilak niya ako palabas ng Thanksgiving dinner, na sinasabing huli akong dumating kahit na nakatayo ako sa porch, sa loob ng 20 minuto. Pinaniwalaan siya ni Danny. Palagi siyang pinaniniwalaan ni Danny. Nakikinig si Celia nang hindi nag-iistorbo. Ang kanyang panulat ay gumagalaw ng matatag sa isang maliit na notebook. Nang matapos ako, ang boses ko at ang mga kamay ko ay nanginginig laban sa kumot ng ospital. Ibinalik niya ang panulat at tiningnan ako ng may ekspresyon na hindi ko inaasahan. Hindi ito awa. Ito ay pagkilala. Ginoong Poldo, sabi niya ng tahimik,
ang inilalarawan mo ay hindi family conflict. Hindi ito personality clash o mahirap na relasyon. Ang inilalarawan mo ay isang krimen, sistematikong pang-aabuso na dinisenyo upang ihiwalay ka, kontrolin ka, at gawin kang magduda sa sarili mong katotohanan. Huminto siya, hinayaan ang mga salita na lumubog. May pangalan ito, at may mga batas laban dito. Gusto kong makipagtalo. May bahagi sa akin ang gusto pa ring paliitin, bigyan ng excuse, protektahan ang imahe ng pamilya na inasahan kong maging kami. Pero ang ebidensya ay nandoon sa itim at puti sa mga X-ray, nakasulat sa pattern ng mga lumang bone fracture na sinisisi ko sa kawalang ingat at edad. Isang mahinang katok ang nag-istorbo sa amin. Lumitaw si Tita Karing sa may pintuan, ang kanyang mukha ay maputla pero determinado. Nag-excuse si Celia para tumawag sa telepono, binigyan kami ng sandali ng pagiging pribado. Humila si Tita Karing ng upuan malapit sa kama ko at umupo ng mabigat na parang ang bigat ng sasabihin niya ay matagal nang nakadiin sa kanya. Nakita kitang nakikipag-usap sa detective, sabi niya. Mabuti. Matagal na iyang dapat ginawa. Mahina akong umiling. Tita Karing, lumalabas na ito sa kamay. Isang birthday party lang na nagkamali. Ayoko nang magdulot ng problema para kay Danny. Si Danny? Sabi niya ang pangalan niya na parang isang hatol. Poldo. Mahal ko ang batang iyan na parang pamangkin. Pinanood ko siyang lumaki, pero bulag na siya sa loob ng maraming taon, at ang pagkabulag niya ay nagdulot sa iyo ng masyadong malaki. Umabot siya at kinuha ang kamay ko, ang kapit niya ay nakakagulat na malakas. Hindi ka kailanman nakita ni Vina bilang isang tao. Ikaw ay isang obstacle, sa kanya, isang mapagkukunan ng pera at ari-arian, at wala nang iba. Alam ito ni Menang. Ang pagbanggit sa pangalan ng asawa ko ay nagpahigpit sa dibdib ko. Hindi nagsabi sa akin si Menang. Hindi niya gustong bigatan ka habang may sakit siya, pero marami siyang sinabi sa akin. Bumaba ang boses ni Tita Karing. Sinubukan niyang bigyan ng babala si Danny bago siya pumanaw. Nagmakaawa siya na makita kung ano talaga si Vina, pero hindi siya nakinig. Naging bingi siya dahil sa pag-ibig. Kaya pinangakuan ako ni Menang ng isang bagay. Pinagawa niya ako ng panata na kung may mangyari sa'yo, hindi ako mananahimik. Hindi ko hahayaan na mawala ka, tulad ng ginagawa ng napakaraming matatanda, ng tahimik at convenient. Tinitigan ko siya, pinoproseso ang bigat ng kanyang mga salita. Nakita ni Menang ang panganib taon na ang nakalipas. Sinubukan niya akong protektahan kahit na kinukuha na siya ng cancer. At ako ay masyadong bulag, masyadong loyal, masyadong desperado upang mapanatili ang ilusyon ng family harmony, upang makita kung ano ang nangyayari. Bumalik si Celia makalipas ang ilang minuto. Inabot niya sa akin ang isang business card na may pangalan ng isang victim's advocate at isang 24-hour hotline number. Opisyal akong nagbubukas ng investigasyon, sabi niya. Samantala, kailangan mong lumayo kay Vina. Walang pagbisita, walang tawag sa telepono, walang anumang uri ng contact. Kung makikipag-ugnayan siya sa iyo, huwag kang sumagot. Idokumento ang lahat at tumawag ka sa akin kaagad. Tumango ako, nararamdaman ang kakaibang vertigo ng isang tao na ang buong buhay ay na-reclassify. Hindi ako isang clumsy na matanda na madaling maaksidente. Ako ay isang biktima. Ang salita ay tumira ng hindi komportable sa isip ko, matalas ang gilid at hindi pamilyar. Pagkatapos umalis ni Celia, tinulungan ako ni Tita Karing na kunin ang mga gamit ko. Isang nurse ang dumaan dala ang discharge paperwork at mga instruction para sa pamamahala ng mga pinsala ko. Sa lahat ng ito, ang telepono ko ay tahimik na nakapatong sa bedside table at nagpapasalamat ako sa katahimikan. Pagkatapos, nang isusuot ko na ang coat ko, umilaw ang screen. Isang text message mula kay Vina. Dapat ay binaliwala ko ito. Sinabi sa akin ni Celia na huwag makipag-ugnayan, pero ang kamay ko ay gumalaw ng mag-isa, umaabot sa telepono, bago ko mapigilan ang sarili ko. Ang mensahe ay maikli, 12 salita lamang. Kung magsasabi ka pa ng isang salita sa pulis, pagsisisihan mo ito. Tinitigan ko ang mensahe ni Vina hanggang sa dumilim ang screen, at namatay. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Kung dahil sa sakit o takot, hindi ko masabi. Nakita ni Tita Karing ang ekspresyon ko at umabot para sa telepono, pero inilayo ko ito bago niya mabasa ang mga salita. Ang ilang banta ay masyadong mabigat upang ibahagi. Lumipas ang 2 araw. Ang pamamaga sa mukha ko ay nagsimulang humupa, bagamat ang mga pasa ay lumalim sa mga kulay lila at berde na nagpapamukha sa akin na parang isang tao na natalo sa isang laban sa semento. Tumawag si Celia ng 2 beses upang kumustahin ako at paalalahanan ako na iwasan ang kontak kay Vina. Tiniyak ko sa kanya na naiintindihan ko. Pero may isang bagay akong kailangang gawin muna. Nag-iwan ako ng mga gamit sa bahay ni Danny. Maliliit na bagay, pero hindi mapapalitan. Isang kahon ng mga sulat ni Menang na inaayos ko bago ang party. Isang dot-frame photograph ng aming araw ng kasal na dinala ko upang ipakita sa aking mga apo.
Ang reading glasses ko, ang gamot ko, ang journal ko. Itatapon ni Vina ang lahat ng iyon kung hindi ko kukunin. Kilala ko siya ng sapat upang makasigurado roon. Nag-alok si Tita Karing na ihatid ako, pero tumanggi ako. Kailangan kong harapin ito ng mag-isa. Sumakay ako ng taxi, sa buong bayan, pinapanood ang mga pamilyar na kalye na dumaustos ng may kakaibang pakiramdam ng paghihiwalay. Ang neighborhood, kung saan nakatira si Danny at Vina, ay maganda. Maayos na mga damuhan, mamahaling mga kotse, mga bahay na dinisenyo upang magbigay ng success at katatagan. Dati ay nakakaramdam ako ng pagmamalaki kapag bumibisita ako. Ngayon ang pagiging perpekto ay nakakakilabot, parang ang makintab na panlabas ng isang trap. Ibinaba ako ng taxi, sa curb. Tumayo ako sandali sa sidewalk, kinokolekta ang aking lakas. Ang bahay ay mukhang eksakto tulad ng dati, puting shutter, pulang brick, isang welcome mat, sa harap ng pinto na hindi kailanman nag-welcome sa akin. Naglakad ako sa path, ng mabagal, ang bawat hakbang ay nagpapadala ng mapurol na sakit sa gumagaling kong bungo. Bago ko pa ring ang bell, bumukas ang pinto. Nakatayo si Vina sa may pasukan, naka-cross. Ang kanyang mga braso, ang kanyang katawan ay pumupuno sa apra, frame, na parang isang barricade. Siya ay nakasuot ng walang defect, tulad ng dati. Ang kanyang buhok ay styled, ang kanyang makeup ay flawless, pero ang mga mata niya ay malamig, at ang ngiti niya ay ang uri na nauuna sa kalupitan. Hindi ka welcome dito, sabi niya, ang boses niya ay patag at panghuli. Sinisira mo ang pamilya namin sa iyong mga kasinungalingan, at hindi ko hahayaan na magkalat ka pa ng poison. Sa bahay na ito, pinanatili kong matatag ang boses ko. Hindi ako nandito para magdulot ng gulo. Kailangan ko lang kolektahin ang ilan sa mga gamit ko, ang mga sulat ni Menang, ang wedding photograph, ang gamot ko. Ang gamot mo? Tumawa siya ng isang maikli at mapait na tunog. Convenient excuse. Tinuruan ka ba ng pulis na sabihin yan? Sinanay ka ba nila kung paano maglaro bilang biktima? Sa likuran niya sa malabong pasilyo, nakita ko si Danny. Ang anak ko ay nakatayo ng ilang talampakan ng layo, kalahating nakatago sa anino, ang kanyang posture ay nakayuko at natalo. Nakatingin siya sa sahig. Nang sinubukan kong tingnan ang mga mata niya, inikot niya ang kanyang ulo. Pero nakita ko ng sapat. Kitang-kita ang panginginig ng mga kamay niya sa tagiliran niya. Ang mga mata niya, sa maikling sandali na nahuli nila ang ilaw, ay namumula ang gilid at walang laman. Ang mga mata ng isang tao na hindi natulog sa loob ng mga araw. At sa mga pulso niya, nakikita lamang sa ilalim ng cuff. Ng kanyang mga manggas, napansin ko ang malalabong pasa, madilim na marka sa hugis ng mga daliri, na parang may humawak sa kanya ng masyadong mahigpit. Humigpit ang puso ko. Danny, sabi ko ng mahina, sinusubukang abutin ang harang ni Vina. Anak, ayos ka lang ba? Nag-flinch siya sa tunog ng kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi siya tumingin. Lumapit si Vina, pinilit akong umatras. Huwag kang makipag-usap sa kanya. Wala siyang sasabihin sa iyo. Wala kaming lahat. Siya ang anak ko. Siya ang asawa ko, ang boses niya ay naging yelo. At kung magpapatuloy ka sa paggawa ng gulo, Poldo, kung magsasabi ka pa ng isang salita sa pulis, o susubukan mong ibaling ang sinuman laban sa akin, hinding-hindi mo na makikita ang iyong mga apo ulit. Sisiguraduhin kong iyon. Buburahin ka sa kanilang buhay na parang hindi ka kailanman umiral. Ang banta ay tumama sa akin, na parang pisikal na suntok. Ang mga apo ko, si Mia at Carlo, 5 at 7 taong gulang, ang tanging purong kaligayahan na natira sa buhay ko simula nang pumanaw si Menang. Tinuruan ko si Mia na magtali ng kanyang sapatos. Binasa ko kay Carlo ang kanyang unang off-chapter book, at ngayon sinasabi sa akin ni Vina na maaari ko silang mawala magpakailanman. Tumingin ako sa likuran niya ulit, desperado, naghahanap ng anumang senyales ng pagtutol mula kay Danny, pero nakatayo siya ng walang galaw, isang statue, ng kahihiyan at katahimikan. Hindi niya ako ipagtatanggol. Hindi man lang niya ako matitingnan. Naglaho si Vina sa loob ng bahay, at bumalik pagkatapos ng isang sandali, na may maliit na cardboard box, na isinubo niya sa braso ko. Sumulyap ako sa loob. Naroon ang mga sulat ni Menang kasama ang litrato, at ang salamin ko, nawawala ang gamot ko. Iyan lang ang lahat, sabi niya ng maikli. Ngayon umalis ka na, at huwag kang bumalik. Ang pinto ay sumara sa mukha ko, bago ako makasagot. Tumayo ako sa porch, sa loob ng matagal na sandali, nakakapit sa kahon sa dibdib ko, sinusubukang iproseso kung ano ang nangyari. Ang apo na hinawakan ko sa kanyang christening, ay ginagamit bilang isang sandata, laban sa akin. Ang anak na pinalaki ko ay masyadong sirang-sira o masyadong takot na magsalita ng isang salita para sa aking pagtatanggol. At sa isang lugar sa likod ng mga puting shutter, na iyon, isang babae na hindi ko kailanman lubos na naintindihan ay nag-orchestrate sa lahat ng ito. Lumingon ako at nagsimulang maglakad pababa sa path, patungo sa kalye. Iyon ay nang makita ko ang kotse.
Ito ay nakaparada sa tapat ng kalsada, isang pilak na sedan, na may tinted windows. Sa likod ng manibela ay nakaupo ang isang babae na nakilala ko, si Aling Betty, ang ina ni Vina. Pinapanood niya ako. Hindi kaswal, hindi sa idle curiosity. Ng isang kapitbahay. Pinag-aaralan niya ako sa paraan kung paano pinag-aaralan ng isang predator, ang nasugatang biktima. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Hindi siya kumaway. Hindi siya ngumiti. Nagmasid lang siya, kumukuha ng mga mental note, sa sirang matanda, naglalakad palayo dala ang isang cardboard box. Isang ginaw ang dumaan sa akin na walang kinalaman sa hangin ng taglagas. Akala ko nakikipaglaban ako sa manugang ko. Akala ko ito ay tungkol sa isang malupit na babae at isang mahina na anak at isang sirang birthday party. Pero nakatayo doon sa perpektong suburban street, na pinapanood si Aling Betty na nanonood sa akin, napagtanto ko ang katotohanan. Ito ay isang bagay na mas malaki. At nagsisimula pa lang akong makita ang hugis nito. Nakahintay si Tita Karing sa porch, niya nang ibalik ako ng taxi. Isang tingin pa lang niya sa mukha ko, hindi na siya nagtanong. Sa halip, binuksan niya lang ang pinto at ginabayan ako papasok, kinuha ang cardboard box, mula sa nanginginig kong mga kamay, na parang ginawa na niya ito ng 100 beses noon. Baka sa isip niya, nagre-rehearse, na siya para sa sandaling ito sa loob ng mga taon. Ang bahay niya ay amoy, lavender, at lumang mga libro, isang nakakaaliw na amoy, na nagpapaalala sa akin ng masakit sa bahay na ibinahagi namin ni Menang bago siya kinuha ng cancer. Ginabayan ako ni Tita Kering sa isang maliit na guest room, na may malinis na mga sheet, at isang bintana na nakatanaw sa hardin niya. Sinabi niya sa akin na magpahinga, na tumagal hanggat kailangan ko. Nahiga ako sa kama, nakadamit ng buo, at tinitigan ang kisame. Ang isip ko ay inuulit ang imahe ng malamig, at nanonood na mga mata ni Aling Betty. Hindi ako natulog. Sa palagay ko, ay hindi ko man lang ipinikit ang mga mata ko. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang tahimik na hapunan ng sopas at tinapay na halos hindi ko ginalaw, hiniling sa akin ni Tita Karing na samahan siya sa living room. Iba ang tono niya ngayon, hindi ang mabilis na efficiency ng isang talang caretaker, kundi isang bagay na mas mabigat. Mukhang pinatatag niya ang sarili para sa isang mahirap na usapan. Sa sulok ng silid ay nakaupo ang isang lumang kahoy na baol na hindi ko kailanman napansin. Ito ay maitim na oak, na kininis ng mga dekada ng mga kamay, na may mga bisagra na tanso na matagal nang nawala ang kintab. Lumuhod si Tita Karing sa harap nito ng dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay nagpoprotesta sa paggalaw, at inangat ang takip ng may paggalang ng isang taong nagbubukas ng isang banal na teksto. Sa loob ay isang makapal na leather journal, ang uri na may strap, na bumabalot upang panatilihing sarado. Maingat niya itong inangat at dinala sa couch, kung saan ako nakaupo. Nagulat ako sa bigat nito nang ilagay niya ito sa mga kamay ko. Binuksan ko sa unang pahina at nakita ang isang sulat kamay na hindi ko nakilala. Maayos, tumpak, may petsa. Ano ito? Tanong ko. Umupo si Tita Karing sa armchair, sa tapat ko. Iyan, sabi niya ng tahimik. Ay 3 taon ng pagmamasid, 3 taon ng pagdodokumento, 3 taon ng pagtupad sa isang pangako. Dahan-dahan kong binaliktad ang mga pahina, mga petsa, mga pangalan, mga paglalarawan ng mga kaganapan na nakasulat sa maingat na detalye. Nakita ko ang sarili kong pangalan na lumilitaw ng paulit-ulit, sabi ni Poldo. Hindi kasama si Poldo. Dumating si Poldo, pero hindi pinapasok. At ang pangalan ni Vina ay palagi. Si Vina, na sinamahan ng mga listahan ng mga kalupitan, na sinubukan kong kalimutan ng husto. Hindi ko maintindihan, bulong ko, bagamat sa isang lugar sa loob ay nagsisimula na akong makaunawa. Ipinatong ni Tita Karing ang mga kamay niya sa kandungan niya. Si Menang at ako ay magkaibigan sa loob ng 40 taon, Poldo. 40 taon. Nagkakilala kami bilang mga batang guro sa parehong elementary school, nagbahagi ng apartment, sa loob ng 2 taon, bago kami ikasal, tumayo sa tabi ng bawat isa sa aming mga kasalan. Walang anumang bagay na hindi ko gagawin para sa kanya. Bahagyang nanginginig ang boses niya, at walang anumang bagay na hindi niya gagawin para sa iyo. Tumingin ako mula sa journal, humigpit ang lalamunan ko. Bago siya namatay, nagpatuloy si Tita Karing. Tinawag ako ni Menang sa tabi niya. Mahina na siya noon. Napakahina na halos hindi na niya maiangat ang ulo niya, pero malinaw ang isip niya. Sinabi niya sa akin na nag-aalala siya sa iyo. Sabi niya mapanganib si Vina, at nakakita siya ng mga senyales na tumanggi si Danny na kilalanin. Nagmakaawa siya sa akin na bantayan ka, pagkatapos niyang mawala. Naalala ko ang mga huling linggo na iyon. Si Menang ay nagpapahinga at nagigising, ang kamay niya ay laging umaabot sa akin. Akala ko ang paminsan-minsang pagkabalisa niya ay sakit lang, ang gamot, ang takot na umalis. Hindi ko kailanman naisip na sinusubukan niya akong protektahan mula sa isang bagay na nakikita na niya. Pinagawa niya ako ng 3 pangako, sabi ni Tita Karing, itinaas ang mga daliri, isa-isa. Una, manatiling malapit kay Poldo. Pangalawa,
Idokumento ang lahat ng ginagawa ni Vina. At pangatlo, kapag dumating ang oras, ibigay sa kanya ang ebidensya na kailangan niya. Iginestor niya ang journal. Ito ang pangalawang pangako. Bawat insulto, bawat hindi pagsasama, bawat oras na hinamak ka niya o sinara ka, isinulat ko ang lahat, mga petsa, oras, mga saksi, kung mayroon man. Bumaling ako sa isang random na pahina, malapit sa gitna, at binasa ang isang entry, na may petsang 14 na buwan na ang nakalipas, Marso 17. Dumating si Poldo para sa Sunday dinner. Sinabi sa kanya ni Vina na binago ang oras at na-miss niya ito. Ang kotse ni Danny ay nasa driveway pa. Pinanood ko si Poldo, na naglakad pabalik sa kanyang apartment ng mag-isa. Umikot ang tiyan ko sa alaala. Isa pang entry, 6 na buwan pagkatapos, itinapon ni Vina ang mga photo album, na dinala ni Poldo upang ipakita sa mga bata. Kinuha ko sila mula sa basurahan. Sila ngayon ay nasa akin para sa pag-iingat. Ang mga journal ay hindi lamang mga obserbasyon. Sila ay ebidensya, isang paper trail, ng sistematikong kalupitan na nakasulat sa matatag na kamay ni Tita Karing, naghihintay sa araw na sa wakas ay kailangan kong patunayan kung ano ang ginawa sa akin. Isang entry, malapit sa dulo ang nakakuha ng aking atensyon. Binasa ko ito ng 2 beses, bumibilis ang pulso ko. Oktubre 3. Si Vina ay tumatanggap ng madalas na sulat mula sa kanyang ina, si Aling Betty. Ang mga sobre ay makapal, mukhang opisyal. Dumating sila ng hindi bababa sa 1 beses sa 1 linggo. Hindi ko alam kung ano ang nilalaman nila, pero hindi pangkaraniwan ang pattern. Mukhang may pinaplano sila. Hindi ko pa alam kung ano, pero natatakot ako para sa kaligtasan ni Poldo. Tumingin ako kay Tita Karing, race, ang isip ko. Si Betty, sabi ko, napansin mo rin siya. Tumango si Tita Karing ng mabagal. Hindi nagkataon lang si Vina. Pinalaki siya ng babaeng iyon, sinanay siya. Ano man ang nangyayari sa iyo, Poldo, naniniwala ako na si Betty ang nasa likod nito. Isinara ko ang journal, nanginginig ang mga kamay ko. Ang bigat ng foresight ni Menang ay nakadiin sa akin na parang pisikal na puwersa. Kahit na namamatay, kahit na nadudulas palayo sa mundong ito, iniisip niya ako, pinoprotektahan ako, nagtatayo ng isang shield, na hindi ko alam na umiiral hanggang ngayon. Umabot si Tita Karing at kinuha ang journal, nang banayad mula sa mga kamay ko. Naglakad siya pabalik sa kahoy na baul, inilagay ito sa loob, at huminto na ang kanyang kamay ay nakapatong sa takip. May iniwan pa si Menang sayo, sabi niya, nakatalikod pa rin. Isang bagay na hiniling niya sa akin na ingatan, hanggang sa talagang handa ka na gamitin ito. Tumayo ako. Ano ito? Isinara ni Tita Karing ang baul ng mahina at humarap sa akin. Maingat ang ekspresyon niya, binabantayan na parang tinatantya niya kung gaano pa ang kaya kong dalhin sa isang gabi. Hindi pa ngayon ang oras, sabi niya. Pero malapit na. Kapag nagkatotoo na ang labanan na ito, kakailanganin mo ng higit pa sa isang journal, at sinigurado ni Menang na magkakaroon ka nito. Gumugol ako ng isang gabing walang tulog, inuulit ang mga salita ni Tita Karing sa isip ko. May iniwan si Menang sa akin. Isang sekreto na iningatan sa loob ng 3 taon. Naghihintay sa lumang kahoy na baol na parang isang time capsule, mula sa isang babae na nagmahal sa akin ng sapat upang magplano para sa mga panganib na hindi na niya mararanasan. Gusto kong tanungin pa si Tita Karing, hilingin na ipakita niya sa akin ang lahat ngayon, pero may isang bagay sa ekspresyon niya ang nagsabi sa akin na ang pagtulak ay walang magagawa. Nagbigay si Menang ng mga instruction, at susundin ni Tita Karing ang mga ito ng eksakto. Kinabukasan, tumawag si Tita Karing sa telepono. Pagkatapos ng 1 oras, nakaupo kami sa opisina ni Cotterly. Ramon, isang abogado na hindi ko kailanman narinig, pero tiniyak ni Tita Karing na napakalaki ang reputasyon. Nag-specialize siya sa mga kaso ng Times Elder Abuse *, Financial Exploitation *, Family Fraud, ang tahimik na mga krimen na ginawa laban sa mga taong masyadong matanda o masyadong mapagkakatiwalaan upang lumaban. Katamtaman ng opisina niya, may linya ng mga legal na libro at naka-frame na news clipping tungkol sa mga kaso na napanalunan niya. Siya ay isang lalaki sa kanyang mid-50s na may pilak na buhok at mga mata na walang miss. Inabot ni Tita Karing sa kanya ang leather journal nang walang seremonya. 3 taon ng documentation, sabi niya. Bawat insidente na nasaksihan ko o narinig ko, mga petsa, paglalarawan, pattern. Gumugol si Ramon ng halos 1 oras sa pagbabasa ng mga entry, habang kami ni Tita Karing ay nakaupo sa katahimikan. Paminsan-minsan, hihinto siya, gagawa ng note, o babalik, para ikumpara ang 2 pahina. Nang isara niya sa wakas ang journal, matindi pero nasiyahan ang ekspresyon niya. Ang documentation na ito ay napakahalaga, sabi niya. Nagtatatag ito ng isang malinaw na pattern ng premeditated exploitation. Kung sino man ang nagpayo sa iyo na ingatan ang mga record na ito, Ginang Miller, alam na eksakto kung ano ang ginagawa nila. Ang yumaong asawa ni Poldo, sagot ni Tita Karing. Nakita niya ito na dumarating bago ang sinuman.
Tumango si Ramon ng mabagal na parang kinumpirma nito ang isang bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Ginoong Poldo, kailangan kong magtanong sa iyo ng isang direktang tanong. May ari-arian ka ba? Nagulat ako sa tanong. Opo, isang bahay. 40 taon na akong nakatira doon. At ano ang na-estimate mo sa halaga nito sa market ngayon? Nag-atubili ako. Hindi ko naisip ang tungkol sa halaga sa loob ng maraming taon. Sa palagay ko, fix nilyong libong-libong, marahil higit pa. Nagbago ang Pant neighborhood. Tumaas ang presyo. Sumandal si Ramon sa kanyang upuan. Iyan ang tungkol dito, Ginoong Poldo. Hindi ka gustong mawala ng iyong manugang sa kanyang buhay. Gusto kanyang mawala sa iyong bahay, isang ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa $250,000,000 na pag-aari ng isang matandang balo na may isang tagapagmana, ang iyong anak na si Danny. Kung may mangyari sa iyo, o kung ikistorbo, declared, na mentally incompetent, ang asset na iyon ay mapupunta sa iyong anak. At kung ang iyong anak ay kontrolado ng kanyang asawa, hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap. Ang logic ay nakakatakot na malinaw. Hindi ako kailanman kinasusuklaman ni Vina para sa personal na dahilan. Kinamumuhian niya ako dahil nakatayo ako sa pagitan niya at ng isang kapalaran. Mayroon pa, nagpatuloy si Ramon. Nag-slide siya ng isang folder sa desk niya. Gumawa ako ng ilang paunang research kay Aling Betty, ang ina ng iyong manugang. 15 taon na ang nakalipas, siya ay nagtatrabaho bilang isang branch manager sa First Continental Bank sa Arizona. Tinanggal siya dahil sa kung ano ang tinatawag ng mga opisyal na record na accounting irregularities. Ang kaso ay naayos ng pribado at hindi siya kailanman prosecuted. Pero ang dot pattern ng pag-uugali na inilarawan sa mga settlement document ay nakakagambala na pamilyar. Matatandang customer na may malalaking account, hindi maipaliwanag na transfer, nawawalang pondo. Tinitigan ko ang folder, umikot ang tiyan ko. Ginawa na niya ito noon, mukhang ganoon. At tinuruan niya ang kanyang anak ng maigi. Isinara ni Ramon ang folder. Ginoong Poldo, hindi ka nakikipag-ugnayan sa isang mahirap na miyembro ng pamilya. Nakikipag-ugnayan ka sa isang predator, marahil dalawa sa kanila, at matagal na nilang pinaplano ito. Ang biyahe pabalik sa bahay ni Tita Karing ay tahimik. Pinanood ko ang mga kalye na dumadaan nang hindi ko sila nakikita. Ang isip ko ay naubos ng kalakihan ng natutunan ko. 40 taon ng mga bayad sa mortgage, ng pag-aayos, at pagpapabuti ng pagtatayo ng isang bahay, kung saan kami ni Menang ay nagpalaki ng aming anak. Ang lahat ng iyon ay nabawasan sa isang target, sa isang balance sheet. Hindi nakita ni Vina ang isang pamilya. Nang tumingin siya sa akin, nakita niya ang isang numero. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nahiga ako sa guest room at tinitigan ang kisame, nakikinig sa lumang bahay na tumitira at umuugong. Pagkatapos ng hating gabi, umugong ang telepono ko sa nightstand. Ang caller ID ay nagpakita ng pangalan ni Danny. Sumagot ako kaagad, bumibilis ang puso ko. Danny? Ang boses niya ay halos isang bulong, nanginginig ng husto, halos hindi ko siya maintindihan. Dad. Tatay, kailangan kong makipag-usap sa iyo. Anak, ano ang mali? Ligtas ka ba? Hindi ko kaya. Hindi sa telepono. Mukha siyang natatakot na parang isang bata na nagtatago mula sa isang halimaw sa dilim. May sasabihin ako sa iyo ng personal. Tungkol ito kay Vina, tungkol sa ginagawa niya. Dapat ay sinabi ko sa iyo taon na ang nakalipas, pero natakot ako, tatay. Natakot ako ng sobra. Humigpit ang dibdib ko. Danny, makinig ka sa akin. Ano man iyan, maaari nating. Naputol ang linya. Sinubukan kong tawagan ulit kaagad. Tumunog ang telepono ng isang beses at napunta sa voicemail. Sinubukan ko ulit. Pareho ang resulta. Pangatlong beses, wala. Alinman ay pinatay ni Danny ang telepono niya o may nagpatay nito para sa kanya. Hindi ako natulog sa natitirang bahagi ng gabi. Kinabukasan, isang courier ang dumating sa pinto ni Tita Karing. Inabot niya sa akin ang isang sobre na may return address ng isang law firm na naka-emboss sa sulok. Binuksan ko ito ng may nanginginig na mga daliri at binasa ang sulat sa loob. Ito ay mula sa abogado ni Vina. Ang wika ay formal, clinical, dinisenyo upang takutin, pero ang akusasyon sa gitna nito ay tumama sa akin na parang isang dagok sa dibdib. Si Lolo Poldo ay inakusahan ng pagbabanta at pananakot kay Ginang Vina Grant, isang buntis, sa isang pagtatalo sa kanyang tirahan. Natatakot si Ginang Vina para sa kanyang kaligtasan at kaligtasan ng kanyang ipinagbubuntis. Hahanapin ang isang restraining order kung hindi titigil si Ginoong Poldo sa lahat ng kontak kaagad. Buntis. Sinasabi niyang buntis siya at ginagamit niya ang kasinungalingan na iyon upang pinturaan ako bilang isang halimaw. Dinala ko ang sulat sa opisina ni Ramon ng hapong iyon. Ang kamay ko ay hindi pa rin matatag nang ilagay ko ito sa desk niya.
Binasa niya ito ng mabagal, ang ekspresyon niya ay nagbabago mula sa curiosity, patungo sa pagkilala, patungo sa isang bagay na halos kahawig ng madilim na katuwaan. Nang matapos siya, ibinalik niya ang papel at tumawa ng isang maikli, mapait na tunog na walang kaligayahan. Ito, sabi niya, tinatapik ang sulat gamit ang isang daliri, ay isang textbook Darvo response, deny, attack, reverse, victim, and offender. Ito ang pinakalumang trick sa playbook ng nang-aabuso. Sinusubukan niyang baliktarin ang punto narrative upang gawin kang aggressor, at ang sarili niya ang biktima. Ang pag-angkin ng pagbubuntis ay partikular na matalino. Nagdaragdag ito ng emosyonal na bigat at ginagawang mukhang walang puso ang sinumang nagtatanong sa kanya. Umiling ako. Pero kasinungalingan iyon. Hindi siya maaaring buntis. Sasabihin sa akin ni Danny. Gagawin ba niya? Tumaas ang kilay ni Ramon. Ang iyong anak ay hindi nakapagsabi sa iyo ng anumang bagay mula sa inilarawan mo. At kahit na totoo ang pagbubuntis, na malakas kong pinagdududahan, hindi nito binabago ang ginawa niya sa iyo. Ang sulat na ito ay dinisenyo upang takutin, patahimikin, gawin kang umatras. Hindi namin hahayaan na gumana iyon. Kinuha niya ang isang legal pad at nagsimulang magsulat ng mga note sa mabilis, matalas na mga stroke. Kailangan kong pahintulutan mo akong magpatakbo ng isang buong financial background check, credit report, loan history, anumang account na binuksan sa iyong pangalan sa loob ng nakaraang 5 taon. Dahil sa alam na natin tungkol kay Aling Betty, gusto kong makita kung may mas malalim na pattern na na-miss namin. Pumirma ako sa mga path authorization form nang walang pag-aalinlangan. Sa puntong ito, wala na akong natitira upang itago at wala nang natitira upang mawala. 3 araw pagkatapos, tinawagan ako ni Ramon pabalik sa kanyang opisina. Ang tono niya sa telepono ay clipped, urgent. Nang dumating ako, nakatayo siya sa kanyang bintana, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa parking lot, sa ibaba. Hindi siya kaagad lumingon. Umupo ka, Ginoong Poldo, sabi niya ng tahimik. Umupo ako. Ang upuan ay naramdamang mas matigas kaysa sa naaalala ko. Sa wakas ay lumingon si Ramon at naglagay ng isang makapal na folder sa desk sa pagitan namin. May nakita ako, isang bagay na inaasahan kong hindi ko makikita. Binuksan niya ang folder at ikinalat ang isang serye ng mga dokumento, bank statement, loan application, credit report. Sa loob ng nakaraang 3 taon, may nagbukas ng maraming credit account sa iyong pangalan, 3 personal loan na umaabot sa 180,000. 2 no credit card na may pinagsamang limit na 40,000. Lahat ng ito ay nagpapakita ng iyong signature. Lahat ng ito ay naglilista ng iyong home address. Tinitigan ko ang mga papel, tumanggi ang isip ko na iproseso ang nakikita ko. Imposible iyan. Hindi ko kailanman pinirmahan ang anuman sa mga ito. Hindi ako kailanman kumuha ng utang sa buhay ko, maliban sa mortgage. At nabayaran iyon, 15 taon na ang nakalipas. Alam ko, ang boses ni Ramon ay matindi. Ang mga signature ay dot forgery. Magagaling, pero dot forgery pa rin. May isang taong may access sa iyong personal na impormasyon, ang iyong social security number, ang iyong mga detalye ng bangko, ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan, ay sistematikong nanghihiram ng pera. Sa iyong pangalan, at batay sa mga payment pattern, ginagamit nila ang iyong bahay bilang ipinahiwatig na collateral. Ang silid ay tila umikot. Ang bahay ko, sinusubukan nilang kunin ang bahay ko. Sinusubukan kanilang ibaon sa utang muna, pagwawasto ni Ramon. Kung ang mga utang na ito ay mag-default, at ang ilan sa mga ito ay malapit na, masisira ang iyong credit. Haharap ka sa mga sa lawsuit, wage garnishment, kung mayroon kang anumang kita, at kalaunan, foreclosure proceeding. Sa oras na napagtanto mo kung ano ang nangyayari, huli na ang lahat. Mawawala sa iyo ang lahat, at sila ay nasa posisyon upang sumingit, bilang nag-aalala na miyembro ng pamilya, na nag-aalok na tumulong na pamahalaan ang iyong mga gawain. Naisip ko ang malamig na ngiti ni Vina. Ang nanonood na mga mata ni Aling Betty, ang paraan kung paano hindi makatingin si Danny sa akin. Matagal na itong pinlano. Bawat insulto, bawat hindi pagsasama, bawat kalupitan, ang lahat ng ito ay paghahanda. Pinapalambot ako, inihihiwalay ako, ginagawa akong magduda sa sarili ko hanggang sa masyado na akong mahina upang lumaban. Isinara ni Ramon ang folder. At yumuko. Ginoong Poldo, nakita ko na ang pattern na ito noon. 2 kaso, isa sa Arizona, isa sa Nevada, parehong kasangkot ang mga matatandang lalaki na targeted ng kung ano ang lumitaw na mga miyembro ng pamilya. Parehong kasangkot ang forged document at hindi maipaliwanag na mga utang. Parehong kaso ang dropped dahil sa hindi sapat na ebidensya dahil ang mga biktima ay namatay o naging masyadong mentally compromised upang magpatotoo. Huminto siya, hinayaan ang bigat ng kanyang salita na lumubog. Ang biktima sa Nevada ay nagpakamatay 6 na buwan pagkatapos isara ang kaso. Humigpit ang lalamunan ko.
Sa palagay mo konektado ito? Sa palagay ko tinitingnan natin ang isang bagay na sistematiko, isang bagay na lumalampas sa isang greedy daughter-in-law. Tumayo siya at naglakad sa kanyang filing cabinet, kumukuha ng karagdagang folder. Hihilingin ko ang iyong kumpletong financial record, pabalik sa 10 taon, bawat transaction, bawat statement, bawat signature. At kailangan mong idokumento ang lahat mula sa puntong ito. Bawat tawag sa telepono, bawat text message, bawat interaction kay Vina o sa kanyang ina. Hindi lang kami nagtatanggol sa iyo ngayon, Ginoong Poldo. Maaaring inilalantad namin ang isang pattern na umaabot sa maraming estado at maraming biktima. Umalis ako sa kanyang opisina na parang isang tao na sinabi lang na nakatayo siya sa isang pole fault line. Ang lupa na pinagkakatiwalaan ko sa buong buhay ko ay nababasag sa ilalim ko, nagpapakita ng kalaliman na hindi ko kailanman naisip. Nang gabing iyon, umupo ako sa living room ni Tita Karing, hindi makakain, hindi makabasa, hindi makagawa ng anumang bagay, kundi tumitig sa dingding, at magtaka kung paano ako naging bulag ng ganoon katagal. Sinubukan ako ni Tita Karing na aliwin, pero walang mga salita na makapagpapagaan sa bigat na nakadiin sa dibdib ko. Bago maghating gabi, isang katok ang dumating sa pinto. Kami ni Tita Karing ay nagpalitan ng tingin. Walang bumibisita sa oras na ito. Tumayo siya ng dahan-dahan at sumilip sa bintana sa tabi ng pasukan. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa pag-iingat patungo sa sorpresa. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Danny sa porch. Basa ang mukha niya sa luha, nanginginig ang katawan niya na parang dahon sa bagyo. Mukha siyang tumanda ng 10 taon, simula nang huli ko siyang makita. Ang mga mata niya ay namamaga, magulo ang damit niya, at may isang desperasyon sa posture niya na hindi ko kailanman nakita. Dad, sabi niya, nababasag ang boses. Dad, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat. Bumagsak si Danny sa mga bisig ko bago ako makapagsabi ng isang salita. Ang katawan niya ay nanginginig sa hikbi na tila nagmumula sa isang lugar na malalim at sirang-sira. Ang uri ng pag-iyak na hindi ko narinig mula sa kanya simula nang siya ay maliit na bata, natatakot sa mga bangungot. Niyakap ko siya roon sa porch, ni Tita Karing, malamig ang hangin ng hating gabi laban sa aming mga likod, at hinayaan siyang umiyak hanggang sa nagsimulang humupa ang panginginig. Tahimik kaming pinapasok ni Tita Karing at naglaho sa kusina, binigyan kami ng pagiging pribado na alam lang ng isang matandang kaibigan kung paano mag-alok. Ginabayan ko si Danny sa couch. At umupo sa tabi niya, ang kamay ko ay nakapatong sa balikat niya. Mukha siyang sirang-sira, walang laman ang mata, hindi ahit, ang kumpiyansa na minsan kong hinangaan sa kanya ay natanggal na parang pintura na nagbabalat mula sa lumang kahoy. Sabihin mo sa akin, sabi ko ng banayad. Ano man iyan, sabihin mo sa akin. Pinunasan niya ang mukha niya gamit ang likod ng kanyang kamay, nagpupumilit na hanapin ang mga salita. Alam ko, Dad. Sa loob ng 6 na buwan, alam ko ang ginagawa ni Vina sa iyo. Ang mga utang, ang mga dokumento, ang plano na kunin ang bahay mo. Alam ko ang lahat ng iyon. Nabasag ang boses niya. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin sa iyo, pero hindi ko kaya. May hawak siya sa akin. Humigpit ang dibdib ko. Anong ibig mong sabihin na may hawak siya sa iyo? Tinitigan ni Danny ang sahig, ang kahihiyan ay nagliliyab mula sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Nagsimula ito mga 2 taon na ang nakalipas. Nag-party si Vina sa bahay namin. Hindi ko na maalala kung ano ang okasyon. Ang kaarawan niya siguro, o ilang promotion, sa trabaho niya. Patuloy siyang nagre-refill ng glass ko sa buong gabi. Akala ko nagiging affectionate lang siya. Hindi ko napagtanto na sadyang nilalasing niya ako. Huminto siya, ang mga kamay niya ay humigpit sa mga kamao sa tuhod niya. Sa isang punto, kinuha niya ang isang tumpok ng mga dokumento, mga legal na papel, mga financial form. Sabi niya, mga refinancing agreement, ito para sa sarili nating mortgage, routine stuff, na kailangan ng parehong signature. Masyado akong lasing, halos hindi ko na mabasa ang mga salita. Ginabayan niya ang kamay ko sa mga signature line, isa-isa, habang ang kanyang ina ay may hawak na telepono at re-record ang buong bagay. Nagpalamig sa dugo ko ang pagbanggit kay Aling Betty. Nandoon siya. Nandoon siya, kinumpirma ni Danny ng may kapaitan, nakatayo sa sulok, na nag-film ng lahat na parang family video. Hindi ko naisip ang anumang bagay noon. Masyado akong lasing para mag-isip. Sa wakas ay tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay pula at hilaw. 6 na buwan na ang nakalipas, nakita ko ang mga kopya ng mga dokumentong iyon sa isang naka-lock na drawer sa opisina ni Vina. Naghahanap ako ng aming pan-tax record. At nakita ko ang katotohanan. Ang mga papel na pinirmahan ko ay hindi refinancing agreement, Dad. Sila ay mga loan application. 3 sa kanila na umaabot sa halos 1,200,000. At bawat isa sa kanila ay may pangalan mo, social security number mo, address mo,
Pumirma ako bilang isang witness, verifying ang iyong identity at authorizing ang mga utang para sa iyong ngalan. Ang silid ay tila nagsasara sa paligid ko. Ang anak ko, ang sarili kong anak, ay hindi alam na tumulong kay Vina na tumforge ang identity ko at nirecord niya ang buong bagay bilang insurance. Nang hinarap ko siya, nagpatuloy si Danny, ang boses niya ay bumaba sa halos isang bulong. Tumawa siya. Tumawa talaga siya at pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang video. Nandoon ako, malinaw, pumipirma ng dokumento pagkatapos ng dokumento na may ngiti sa mukha ko. Walang pumilit sa panulat sa kamay ko. Walang nagtutok ng baril sa ulo ko. Sa sinumang nanonood ng footage na iyon, mukha akong isang willing participant. Nagsimula siyang manginig ulit. Sinabi niya sa akin eksakto kung ano ang mangyayari kung magsasabi ako ng isang salita. Sabi niya, kung magsasabi ka sa sinuman, ipapakita ko sa pulis ang video na ito. Dahil pumirma ka ng, willingly, makukulong ka kasama ko. At pagkatapos ay ipinaalala niya sa akin si Mia at Carlo. Sabi niya, kung nasa kulungan ako, siya ang magkakaroon ng full custody. Hinding-hindi ko na makikita ang mga anak ko ulit. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Nakatira ako sa takot simula noon, Dad. Bawat araw nagigising ako na alam kung ano ang ginagawa niya sa iyo at alam na hindi ko ito mapipigilan. Sa bawat oras na iniinsulto ka niya o sinasara ka, gusto kong isigaw ang katotohanan. Pero namamatay ang mga salita sa lalamunan ko dahil alam ko ang gagawin niya. Trapped ako. Trapped ako sa loob ng 6 na buwan. Pinapanood siyang sirain kapiraso-piraso habang nakatayo ako roon, na parang isang duwag. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko sa paraan kung paano ko siya niyakap noong siya ay 5 taong gulang, takot sa mga bagyo. Siya ay 36 na ngayon, isang matandang lalaki na may career at sarili niyang mga anak. Pero sa sandaling iyon, siya ay isang bata lang na manipulate ng isang taong pinagkakatiwalaan niya at terrorized sa katahimikan. Makinig ka sa akin, sabi ko ng tahimik, matatag ang boses ko sa kabila ng bagyo sa loob ko. Hindi ka kriminal. Ikaw ay isang biktima. Ginamit ka ni Vina sa parehong paraan na ginagamit niya ako, bilang isang tool, isang paraan upang makamit ang isang layunin. Exploit niya ang iyong tiwala at ang iyong pag-ibig at ang iyong takot. Hindi iyon nangangahulugang nagkasala ka. Ginagawa ka nitong isa pang tao na nasaktan niya. Umiling si Danny. Pero pinirmahan ko ang mga papel na iyon. Ang handwriting ko ay nasa bawat pahina. Paano maniniwala ang sinuman na hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko? Dahil ang katotohanan ay may paraan ng paglitaw, sabi ko. At dahil patutunayan natin ito ng magkasama. Hindi ko hahayaan na sirain ka niya, anak. Hindi ko hahayaan na sirain niya kaming dalawa. Sa loob ng mahabang sandali, wala sa amin ang nagsalita. Ang orasan sa mantle ni Tita Karing ay tumitiktak ng mahina, minarkahan ang paglipas ng oras na biglang naramdaman na mahalaga at marupok. Unti-unting tumatag ang paghinga ni Danny. Huminto ang panginginig. Humila siya ng bahagya at tumingin sa akin ng may isang bagay na hindi ko nakita sa kanyang mga mata sa loob ng mga taon, pag-asa. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang bagong bigat ang tumira sa mukha niya na parang naaalala lang niya ang isang bagay na sinubukan niyang kalimutan. May isa pa, Dad. Pinunasan niya ang mga mata niya at lumunok ng husto. Hindi talaga siya buntis. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Imposible, pero sa ilang paraan, hindi maiiwasan. Tinitigan ko ang anak ko, naghihintay na bawiin niya ang mga ito, ipaliwanag na nagkamali siya sa pagsasalita o hindi niya naintindihan, pero ang ekspresyon niya ay walang hawak kundi matinding katiyakan. Anong ibig mong sabihin na hindi siya buntis? Tanong ko. Ang boses ko ay halos isang bulong. Umabot si Danny sa jacket pocket niya at kumuha ng isang gusot na piraso ng papel. Maingat niya itong binuklat at inabot sa akin. Ito ay isang POI receipt na nakalimbag sa manipis na thermal paper, ang uri na nagmumula sa mga TOT online order. Ang Times item description times ay nakasulat, asterisk silicone pregnancy belly, 7 to 9 months. Realistic skin tone asterisk. Ang petsa ng pagbili ay 3 linggo na ang nakalipas. Ang shipping address ay ang bahay ng anak ko. Nakita ko ito sa desk drawer niya, sabi ni Danny ng tahimik. Nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng lumang magazine. May suot siyang pekeng tiyan, Dad. Ang buong pagbubuntis ay isang kasinungalingan. Binasa ko ulit ang receipt. Ang isip ko ay nagpupumilit na tanggapin ang nakikita ng mga mata ko. Isang prosthetic belly, isang costume. Ginawa niyang prop, ang pagiging ina para sa kanyang scheme. Si Tita Karing, na bumalik mula sa kusina na may mga tasa ng tsaa na wala sa amin ang iinom, ay yumuko sa balikat ko para tingnan ang papel. Namutla ang mukha niya. Alam kong may mali, bulong niya. Noong nakaraang linggo sa Tan Neighborhood Association meeting, nandoon si Vina at nakita ko siyang umiinom ng alak, isang buong glass, ng pulang alak.
Naalala ko na naisip ko kung gaano kakaiba iyon para sa isang buntis, pero sinabi ko sa sarili ko na baka kaunti lang. Ngayon, nag-sink in na ang mga piraso ay nahuhulog sa lugar ng may nakakasakit na kalinawan. Ang anunsyo ng pagbubuntis ay dumating ilang linggo bago ipinadala ng abogado ni Vina ang nagbabanta na sulat. Time, siya nito ng perpekto, lumilikha ng simpatiya, itinatatag ang sarili bilang isang vulnerable, umaasang ina. Ginagawa akong mukhang isang halimaw na magbabanta sa isang babaeng nagdadala ng bata. Bawat galaw ay kinakalkula. Kinabukasan, dinala ko ang tax receipt sa opisina ni Ramon. Sinuri niya ito sa loob ng mahabang panahon, ang panga niya ay humihigpit sa bawat sandali. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang boses niya ay nagdala ng bigat ng isang tao na nakakita na ng masyadong maraming kasinungalingan. Ang pekeng pagbubuntis ay isang napakatalino na manipulation tactic, sabi niya ng matindi. Lumilikha ito ng agarang emosyonal na leverage. Nag-aatubili ang mga hukom na i-prosecute ang mga umaasang ina. Nakikiramay sa kanila ang mga jury. Kahit na ang mga seasoned investigator ay nagpapalambot ng kanilang diskarte kapag may buntis na kasangkot. Sa pag-angkin na may dinadala siyang bata, binili ni Vina ang sarili niya ng oras at simpatiya. Kung agresibo tayong sumulong sa ating kaso, magmumukha tayong mga bully na umaatake sa isang vulnerable mother-to-be. Ibinalik niya ang Kwan receipt sa desk niya. Ito ay isang Kwan delay tactic, pure and simple, at ito ay lubos na epektibo. Pero ngayon na alam na natin ang katotohanan, maaari natin itong gamitin laban sa kanya. Ang isang babae na magpapanggap na buntis upang i-manipulate ang isang legal na proceeding ay isang babae na may kakayahang gumawa ng anuman. Ito ay nagsasalita ng direkta sa kanyang karakter at sa kanyang kahandaang manlinlang. Nang hapong iyon, tumawag si Pulis Celia dala ang balita. Ang investigasyon niya kay Aling Betty ay nakahanap ng isang bagay na nakakagambala, isang civil lawsuit na filed 8 taon na ang nakalipas sa Arizona. Isang matandang lalaki na nagngangalang Walter Simmons ang nag-akusa kay Aling Betty ng financial exploitation, na sinasabing nakipagkaibigan siya sa kanya sa ilalim ng maling na pretenses, at sistematikong inubos ang kanyang napo savings sa loob ng 10 taon. Ang kaso ay withdrawn bago ito napunta sa trial, paliwanag ni Celia sa telepono. Inangkin ni Ginoong Simmons na hindi siya makahanap ng sapat na documentation upang patunayan ang kanyang mga allegation. Ang mga record ay nagpapahiwatig na may access si Betty sa kanyang bahay at maaaring sinira ang ebidensya. 2 taon pagkatapos, i-drop ang lawsuit, namatay si Walter Simmons ng mag-isa sa isang state-funded nursing facility. Nawala sa kanya ang kanyang bahay, ang kanyang retirement account, lahat. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay heart failure, pero sinabi ng kapitbahay na sumuko na lang siya. Ipinikit ko ang mga mata ko, inilalarawan ang isang lalaki na hindi ko kailanman nakilala. Isang lalaki na nagtiwala sa maling tao at nagbayad para dito sa lahat ng mayroon siya. Iyon ay maaaring ako. Iyon ay maaari pa rin ako kung hindi namin pipigilan si Vina at ang kanyang ina sa oras. Walang statute of limitations. Sa mga pattern. Nagpatuloy si Celia. Nakikipag-ugnayan ako sa mga investigator sa Arizona at Nevada ngayon. Kung maitatag natin na nagawa na ito ni Betty noon, lalo itong nagpapalakas sa ating kaso. Hindi amateur ang mga babaeng ito, Ginoong Poldo. Sila ay mga predator, at maaaring ikaw ang unang biktima na survived ng matagal upang lumaban. Nang gabing iyon, kami ni Tita Karing ay nakaupo sa living room niya, pagod, pero ayaw matulog. Si Danny ay bumalik sa bahay upang maiwasan ang pagtaas ng hinala ni Vina, nangako na magtipon ng anumang karagdagang ebidensya na maaari niyang makita. Ang bahay ay tahimik maliban sa pagtibok ng orasan, at ang paminsan-minsang ugong ng lumang kahoy. Pagkatapos, ay narinig namin. Isang pinto ng kotse ang sumara, mga yapak sa semento, at isang boses, matinis, galit na galit, hindi maaaring mapagkamalan. Tumayo ako, at naglakad sa bintana. Nakatayo si Vina sa gitna ng kalye, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit, ang kanyang maingat na pinananatili na composure, ay sa wakas ay nabasag. Nakatitig siya ng direkta sa bahay ni Tita Karing, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mga kamao sa tagiliran niya. Nawala na ang prosthetic belly. Hindi na siya nag-abala sa pagpapanggap. Lolo Poldo. Sigaw niya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mga bahay sa suburb. Akala mo makakatago ka sa akin. Akala mo ililigtas ka ng maliit mong investigasyon. Nagsimulang lumitaw ang mga kapitbahay sa mga pintuan, nakuha ng gulo. Ang mga ilaw sa porch ay kumislap. Pero hindi mukhang napansin ni Vina ang kanyang care. Lumampas na siya sa strategy, ngayon, lampas sa pagkalkula. Ito ay purong, walang filter, na galit. Mawawala sa iyo ang lahat, matanda. Lahat ng minahal mo. Sisiguraduhin ko iyon. Ang pagsigaw ni Vina ay sa wakas ay humupa sa gabi, pinalitan ng wail, ng papalapit na mga siren, tumawag ang isang kapitbahay sa pulis.
Sa oras na dumating ang mga officer, tumakas na siya. Nag-iwan ng walang anuman kundi ang eko ng kanyang mga banta at isang kalye na puno ng mga saksi na nakakita sa isang babae na nag-unravel sa publiko. Nagbigay ng statement, si Tita Karing. Nagbigay ako ng statement. Ang mga officer ay kumuha ng mga note at nangako na mag-file ng isang report. Bagamat ang ekspresyon nila ay nagpapahiwatig na nakakita na sila ng mga domestic dispute noon at inaasahan na ang isang ito ay lalamig. Pero hindi ito lumalamig. Ito ay lumalaki. 2 araw pagkatapos, tumawag si Ramon ng isang emergency meeting sa kanyang opisina. Nang dumating ako, nakaupo siya sa likod ng desk niya na may tumpok ng mga dokumento na nakakalat sa harap niya na parang ebidensya sa isang crime scene. Ang mukha niya ay gumuguhit, ang kanyang karaniwang composure ay pilit. Nandoon na si Danny, nakaupo sa sulok, mukhang isang tao na naghihintay ng sentensya. Umupo ka, Ginoong Poldo, sabi ni Ramon. Ang ipapakita ko sa iyo ay hindi madaling marinig. Umupo ako at pinatatag ang sarili. Nag-slide si Ramon ng isang folder sa desk. Sa loob ay mga kopya ng mga loan application, bank statement, at PAC credit report, ang parehong mga dokumento na ipinakita niya sa akin ilang araw na ang nakalipas. Pero ngayon ay may annotated, nasulat kamay na mga note, at naka-highlight na mga passage. Nakumpleto ko ang isang masusing pagsusuri ng mga account na binuksan sa iyong pangalan. Nagsimula siya, ang sitwasyon ay mas masahol kaysa sa inakala namin sa una. Itinuro niya ang isang summary page. 3 personal loan na umaabot sa 180,000 ang binuksan sa loob ng nakaraang 2 at kalahating taon gamit ang iyong identity. Ang mga pondo ay ipinamahagi sa mga account na nag-trace pabalik sa shell company, mga entity na umiiral lamang sa papel na walang tunay na aktibidad ng negosyo. Mula roon, ang pera ay transferred ng maraming beses bago nawala sa mga account na sinusubukan pa naming kilalanin. Umikot ang tiyan ko. 180,000 na hiniram sa pangalan ko. Hiniram at ginastos, kinumpirma ni Ramon. Nawala ang pera, Ginoong Poldo. Pero nananatili ang utang. At narito ang kritikal na problema. Kinuha niya ang isa pang dokumento. Ang isang ito ay minarkahan ng pulang tinta. Isa sa mga utang na ito, ang pinakamalaki, 185,000, ay 30 araw mula sa default. Nagpadala na ang nagpapahiram ng mga paunang abiso. Kung hindi magawa ang bayad, sisimulan nila ang collection proceeding. At dahil ang iyong ABAN home address ay nakalista bilang ABAN collateral verification sa application, lilipat sila upang maglagay ng lien sa iyong ari-arian. Ang silid ay tila umikot. Maaari nilang kunin ang bahay ko. Maaari nilang simulan ang proseso, sabi ni Ramon ng maingat. Ang foreclosure ay hindi kaagad, pero kapag nakalakip na ang isang lien, ang iyong kakayahang magbenta, refinance, o mag-transfer ng ari-arian ay nagiging mahigpit na limitado. Ikaw ay trapped, hindi ma-access ang sarili mong equity habang nagaganap ang legal na labanan. Bumaling ako kay Danny. Tumingin siya sa akin ng may balisang mga mata, ang bigat ng kanyang hindi sinasadyang pakikilahok ay nakadudurog sa kanya. Hindi ko alam, Dad, sabi niya, nababasag ang boses. Sinabi sa akin ni Vina na ang mga utang ay upang tulungan ang kanyang ina. Sabi niya si Betty ay may medical bill na nagtatambak, mga treatment, na hindi sasakupin ng insurance. Ginawa niyang tunog na parang emergency. Hindi ko kailanman nakita ang aktwal na mga dokumento hanggang huli na ang lahat. Wala akong ideya na ginagamit niya ang identity mo. Gusto kong magalit. May bahagi sa akin ng galit kay Vina, kay Aling Betty, sa mga taon ng punta manipulation na nagdala sa amin sa sandaling ito. Pero tinitingnan ang sirang ekspresyon ng anak ko, hindi ko mailabas ang galit na iyon sa kanya. Siya ay nilinlang ng babaeng mahal niya, trapped, ng sarili niyang tiwala. Nagpatuloy si Ramon, nagkakalat ng isa pang set ng mga papel. Nagkaroon ako ng punt handwriting expert na suriin ang mga signature sa mga loan application na ito. Ang paunang analysis ay malinaw. Hindi sila match sa iyong authentic signature, Ginoong Poldo. Iba ang letter formation. Ang pressure ay hindi pare-pareho, ang slant ay artificial na ginaya. Ito ay times forgery asterisk, asterisk plain, and simple asterisk. Kumislap ang pag-asa sa dibdib ko. Kung gayon, maaari nating patunayan iyan. Maaari nating ipakita na ang mga utang ay fraudulent. Maaari nating gawin, sumang-ayon si Ramon, pero hindi mabilis. Ang isang formal na handwriting analysis ay nangangailangan ng expert testimony, court certification, at pa-cross-examination ng kalaban na counsel. Ang proseso ay tumatagal ng mga buwan. Mga buwan na baka wala tayo bago mag-default ang unang utang na iyon. Tumayo siya at naglakad sa kanyang bintana, nakatalikod sa amin sa isang sandali. Nang lumingon siya, tumigas ang ekspresyon niya sa pagpapasya.
Nagsasampa ako ng mga pin-emergency motion ngayon upang i-freeze ang lahat ng account na nauugnay sa mga fraudulent loan na ito. Nagsisimula rin ako ng contact sa mga federal authorities. Ang pera ay tumawid sa mga linya ng estado. Ito ay con-transferred sa pamamaguan ng mga bangko sa Arizona, Nevada, at Colorado bago naglaho. Ginagawa nitong wire fraud, ito, Ginoong Poldo. Isang federal crime na may seryosong parusa. Tumingin si Danny ng matalas. Federal? Ibig sabihin ba niyan, maaari si Vina humarap sa federal charge? Si Vina at ang kanyang ina pareho, sagot ni Ramon. Kung mapapatunayan natin na sila ang nag-orchestrate ng scheme na ito ng magkasama, tinitingnan nila ang mga taon sa federal prison. Pero kailangan natin ng oras upang itayo ang kaso, at kailangan nating pigilan ang utang na iyon na mag-default bago nito sirain ang financial standing ni Ginoong Poldo. Ang sumunod na 48 oras ay malabo, puno ng mga tawag sa telepono, mga katotohanan, mga dokumento, at legal na filing na halos hindi ko naintindihan. Nagtrabaho si Ramon sa buong orasan, nakikipag-ugnayan sa mga bangko, credit agency, at isang federal prosecutor's office na biglang nagkaroon ng interes sa kaso. Ginugol ko ang aking mga araw sa bahay ni Tita Karing, naglalakad, naghihintay, sinusubukang huwag isipin ang mga dingding ng aking bahay na tinatanggal ng mga estranghero. Sa ikatlong gabi, tumunog ang telepono ko bago mag-alas 10. Ang pangalan ni Ramon ay lumitaw sa screen. Sumagot ako kaagad. Ginoong Poldo. Sabi niya, matindi ang boses. Sumang-ayon ang federal prosecutor na magbukas ng investigasyon kay Aling Betty. Nagsimula silang kumuha ng mga record ng hapong ito. Hinawakan ko ang telepono ng mas mahigpit at may mahabang paghinto. Nang muling nagsalita si Ramon, nagbago ang tono niya. Pagkabalisa, kung magpapatuloy sila sa paghuhukay kay Aling Betty, sabi niya ng mabagal, makakahanap sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa inakala natin. Kinabukasan, nag-ayos si Ramon ng isang dot meeting sa kanyang opisina kasama si Pulis Celia. Nang dumating ako kasama si Tita Karing, nakaupo na si Celia sa conference table, isang makapal na Manila folder, ang bukas sa harap niya. Ang ekspresyon niya ay iba kaysa sa aming nakaraang mga pag-uusap. Mas matigas, mas determinado, na parang tumawid siya sa isang hindi nakikita na hangganan mula sa investigasyon patungo sa personal na misyon. Pakiupo, sabi niya. Ang ibabahagi ko sa iyo ay nagmumula sa koordinasyon sa mga federal investigator at law enforcement contact sa 3 estado. Gusto kong maintindihan mo ang buong larawan bago natin talakayin ang susunod na mga hakbang. Umupo ako sa isang upuan, bumibilis ang puso ko. Tumayo si Ramon sa bintana, naka-cross, ang mga braso, hindi mabasa ang mukha. Binuksan ni Celia ang folder, at ikinalat ang isang serye ng mga dokumento, employment record, legal na filing, mga newspaper clipping, na naninilaw sa edad. 15 taon na ang nakalipas, si Aling Betty ay nagtatrabaho bilang isang senior account manager sa First National Bank sa Phoenix, Arizona. Nag-specialize siya sa retirement account at serbisyo ng estate planning para sa matatandang client. Huminto siya, hinayaan ang mga salita na lumubog. Napakahusay niya sa kanyang trabaho. Masyadong mahusay. Nag-slide siya ng isang dokumento patungo sa akin. Ito ay isang termination letter, heavily redacted, pero nababasa pa rin sa mga pangunahing seksyon. Nagsagawa ang bangko ng isang panloob na audit, pagkatapos magreklamo ang ilang matatandang customer tungkol sa unauthorized transfer mula sa kanilang mga account. Ibinunyag ng investigasyon na sistematikong dinaya ni Aling Betty ang hindi bababa sa 12 client sa loob ng 4 na taong panahon. Makikipagkaibigan siya sa kanila, kukuha ng kanilang tiwala, at dahan-dahang uubusin ang kanilang savings sa pamamagitan ng maliit, mahirap mapansin na mga transaction. Umikot ang tiyan ko. 1 katao sa minimum, kinumpirma ni Celia. Ang bangko ay na-estimated, ang kabuoang pagkawala sa higit sa 1,400,000. Pero narito ang bahagi na mahalaga. Sa halip na i-prosecute, pinili ng First National na i-settle ng tahimik. Binalik nila ang pera sa mga apektadong customer, tinanggal si Aling Betty, at sealed ang mga record upang protektahan ang kanilang reputasyon. Umalis siya nang walang isang charge na filed laban sa kanya. Yumuko si Tita Karing. Nakalabas siya ng tuluyan. Wala siyang criminal record, walang pampublikong pagsisiwalat. Lumipat lang siya sa ibang estado at nagsimula ulit. Kinuha niya ang isa pang dokumento, isang marriage certificate. 3 taon pagkatapos, ikinasal siya sa isang lalaki na nagngangalang Richard Reed sa Nevada. Siya ay isang widower, 68 taong gulang na may malaking retirement saving, at isang paid-off home. Ang pattern ay nagiging nakakatakot na malinaw. Namatay si Richard Reed sa heart attack 10 taon sa kasal, nagpatuloy si Celia. Noon, nawala na ang kanyang bilina. Savings.
Ang kanyang bahay ay na-refinance ng 2 beses. Ang kanyang mga anak mula sa isang nakaraang kasal ay sinubukang tutulan ng estate, pero si Betty ay may power of attorney at lahat ng legal na documentation na kailangan niya. Minana niya ang lahat, ibinenta ang bahay, at naglaho ulit. Naramdaman kong may sakit ako. Ilang beses na niya itong ginawa. Humigpit ang panga ni Celia. Nakumpirma namin ang 2 karagdagang biktima bago ka, Ginoong Poldo. Si Walter Simmons sa Arizona, na binanggit ko kanina, at isang lalaki na nagngangalang Eugene Porter sa Nevada. Nawala kay Ginoong Porter ang kanyang bahay, ang kanyang pensyon, at ang kanyang dangal. 8 buwan pagkatapos, i-dismiss ang kanyang kaso dahil sa hindi sapat na ebidensya, nagpakamatay siya. Ang kanyang suicide note ay binanggit ang isang babae na nagnakaw ng lahat ng pinagtrabahuhan niya. Hindi niya pinangalanan ng direkta, pero ang timeline ay match ng perpekto. Ang silid ay tumahimik. Naisip ko si Eugene Porter, isang lalaki na hindi ko kailanman nakilala, nakaupo ng mag-isa sa isang walang laman na bahay na walang natitira kundi pag-asa. Naisip ko si Walter Simmons na namamatay sa isang state nursing facility, inabandona at nakalimutan, at napagtanto ko ng may nakakakilabot na kalinawan na ako ang susunod. Isa pang walang pangalan na biktima sa isang pattern na umaabot sa mga dekada. Hindi ito isang manugang na may masamang attitude, sabi ni Celia, matigas ang boses. Ito ay isang sistematikong gun family fraud operation na umaabot sa maraming estado. Ginagawa ito ni Aling Betty sa loob ng hindi bababa sa 10 taon at sa isang punto nagsimula siyang sanayin ang kanyang anak upang ipagpatuloy ang trabaho. Nagsalita si Ramon sa unang pagkakataon. Mayroon kaming testimony mula sa isang dating kapitbahay ng pamilya Reed sa Arizona. Naaalala niya si Betty na nagko-coach kay Vina noong siya ay isang teenager. Narinig ng kapitbahay si Betty na sinasabi sa kanyang anak ang isang bagay na hindi niya kailanman nakalimutan. Sumulyap siya sa kanyang mga note. Ang mga matatanda ay may pera ngunit walang lakas. Kailangan mo lang ng pasensya. Tumama sa akin ang mga salita na parang pisikal na suntok. Hindi naging malupit si Vina nang nagkataon lang. Siya ay pinalaki para dito, hinubog at hinulma ng isang ina na nakita ang mga matatanda hindi bilang mga tao kundi bilang mga resource na kailangang i-harvest. Bawat insulto, bawat hindi pagsasama, bawat kinakalkula na kahihiyan, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang playbook na isinulat matagal na bago ko siya nakilala. Ikaw ang ikatlong nakumpirmang biktima, sabi ni Celia, nakatingin ng direkta sa akin, pero ikaw ang una na nakatayo pa rin. Ang una na may ebidensya, may mga saksi, may isang support system. Kung maitatayo natin ng maayos ang kasong ito, maaari nating pabagsakin hindi lang si Vina, kundi ang buong operation. Maaari tayong makakuha ng hustisya para kina Walter Simmons, Eugene Porter, para sa bawat tao na sinira ng mga babaeng ito. Sa loob ng mahabang sandali, hindi ako makapagsalita. Ang bigat ng natutunan ko ay nakadiin sa dibdib ko na parang isang bato. Hindi lang ako nakikipaglaban para sa bahay ko o sa dangal ko. Nakikipaglaban ako para sa mga multo ng mga lalaki na pinatahimik, binura, nakalimutan. Pagkatapos ay umugong ang telepono ni Ramon. Sumulyap siya sa screen, sumimangot, at lumabas ng kwarto para sagutin ang tawag. Nang bumalik siya 2 minuto pagkatapos, ang mukha niya ay naging maputla. Iyon ay ang county clerk's office, sabi niya ng mabagal. Si Vina ay nagsampa lang ng isang petition para sa emergency guardianship laban kay Lolo Poldo. Lumamig ang dugo ko. Guardianship? Tumango si Ramon ng matindi. Sinasabi niya na mentally incompetent ka, hindi mo kayang pamahalaan ang sarili mong mga gawain, nagdurusa mula sa cognitive decline na ginagawa kang panganib sa sarili mo at sa iba. Ibinalik niya ang telepono sa table. Kung ipagkakaloob ng korte ang kanyang petition, magkakaroon siya ng full legal control sa iyong pananalapi, sa iyong ari-arian, at sa iyong buhay. Hindi ka makakagawa ng isang desisyon nang walang kanyang pag-apruba. Tumigas ang ekspresyon ni Celia. Sinusubukan niyang tapusin ito bago natin siya mailantad. Opo, sumang-ayon si Ramon. At kung hindi tayo aaksyon ng mabilis, maaari siyang magtagumpay. Ang guardianship petition ay dumating sa pamamagitan ng courier, kinabukasan, isang makapal na sobre na puno ng legal na mga dokumento na nagbasa na parang isang character assassination. Umupo ako sa kitchen table ni Tita Karing at pinilit ang sarili kong basahin ang bawat salita, ang bawat pangungusap ay pumuputol ng mas malalim. Ang abogado ni Vina ay nagpinta ng isang portrait ng isang confused, lumalalang matanda na hindi na mapagkakatiwalaan upang alagaan ang sarili. Ang Times Petition Times ay binanggit ang Times Observable Signs Times ng Times Cognitive Decline asterisk Erratic Times at Times Paranoid Behavior asterisk, at isang kawalan ng kakayahan na pamahalaan ang personal at pinansyal na mga gawain. Sinasabi nito na nagdulot ako ng panganib sa sarili ko at sa iba, at ang agarang interbensyon ay kinakailangan upang protektahan ako mula sa sarili kong incompetence.
Binalaan ako ni Ramon na darating ito, pero ang pagtingin sa mga salita sa print ay ginawa silang nakakatakot na totoo. Kung ipagkakaloob ng korte ang petisyon na ito, si Vina ay magiging legal guardian ko. Kokontrolin niya ang mga bank account ko, ang ari-arian ko, ang mga desisyon ko sa medical. Hindi ko kayang ibenta ang bahay ko, i-access ang savings ko o kahit na pumili kung saan ako nakatira nang walang kanyang pag-aproba. Ang lahat ng pinagtrabahuhan ko sa loob ng 60.5 taon ay magiging kanya, legal at ganap. Ito ang kanyang nuclear option, paliwanag ni Ramon sa isang emergency call ng hapong iyon. Alam niyang malapit na tayo, kaya sinusubukan niyang i-neutralize bago ka makapagpatotoo. Kung ikaw ay tablet-cleared na incompetent, walang sinasabi mo ang magdadala ng legal na bigat. Ang iyong testimony ay nagiging walang silbi. Ang korte ay gumalaw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa loob ng 48 oras, sinuri ng isang hukom ang petition at nag-utos ng isang psychological evaluation upang matukoy ang aking mental competency. Binigyan ako ng pangalan at badres ng evaluating psychologist, si Dr. Hayes, at isang oras ng appointment, 3 araw ang layo. 3 araw upang maghanda para sa pinakamahalagang test ng buhay ko. Halos hindi ako natulog sa loob ng 3 araw na iyon. Sinubukan ako ni Tita Karing na i-reassure, pinaalalahanan ako na matalas ako, may kakayahan, ganap na, in command, ng aking faculty. Pero ang pagdududa ay pumasok sa tahimik na mga oras ng gabi. Paano kung ang stress ng lahat ng tiniis ko ay nakaapekto sa akin nang higit pa sa napagtanto ko? Paano kung ang mga kasinungalingan ni Vina ay naglalaman ng isang butil ng katotohanan na hindi ko nakikita? Ako ay 65 taong gulang. Wala na ang asawa ko. Ang anak ko ay nabaling laban sa akin. Ang buhay ko ay nabaligtad sa mga paraan na nahihirapan pa rin akong unawain. Posible bang hindi ako kasing lakas ng pinaniniwalaan ko? Sa umaga ng evaluation, nagbihis ako ng maingat sa isang pinlansa na shirt at malinis na trousers. Gusto kong magmukhang kung ano ako, isang retiradong professional, isang tao ng discipline at order. Hinatid ako ni Tita Karing sa opisina ng psychologist, isang katamtaman na brick building, sa isang tahimik na kalye na may linya ng mga oak tree. Kinuyom niya ang kamay ko bago ako lumabas ng kotse. Magiging proud sa iyo si Menang, sabi niya. Tandaan mo iyan. Si Grapple Dr. Hayes ay isang babae sa kanyang early 50s na may mahinahon na mga mata at isang paraan na nagpagaan sa aking pakiramdam sa kabila ng aking mga nerve. Ang opisina niya ay mainit at malinis, puno ng malambot na ilaw mula sa isang malaking bintana na nakatanaw sa hardin. Iginesture niya ako sa isang komportableng upuan at umupo sa tapat ko na may notepad sa kandungan niya. Ginoong Poldo, nagsimula siya, gusto kong maintindihan mo na ang evaluation, na ito ay hindi isang test na maaari mong i-pass o i-fail. Nandito ako upang makakuha ng tumpak na larawan ng iyong cognitive function, ang iyong memory, ang iyong reasoning, ang iyong emotional stability. Sagutin mo lang ng tapat at magpapatuloy tayo mula roon. Para sa susunod na 90 minuto, ginabayan niya ako sa isang serye ng mga exercise at tanong. Hiniling niya sa akin na tandaan ang mga listahan ng mga salita at balikan ang mga ito sa huli. Ipinakita niya sa akin ang mga pattern, at hiniling sa akin na kilalanin kung ano ang susunod. Binigyan niya ako ng simpleng mga problema sa math at logic puzzle, pagkatapos ay unti-unting pinataas ang kahirapan. Hiniling niya sa akin na gumuhit ng isang orasan na nagpapakita ng isang tiyak na oras, pangalanan ang kasalukuyang presidente, ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tulay at isang tunnel. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa buhay ko. Gusto niyang malaman ang tungkol sa career ko bilang isang engineer, ang mga project na pinagtrabahuhan ko, ang mga hamon na nalutas ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa Riverside Bridge, isang istruktura na dinisenyo ko 30 taon na ang nakalipas na nagdadala pa rin ng libu-libong mga kotse araw-araw. Ipinaliwanag ko ang mathematics ng load distribution, ang kahalagahan ng pag-account para sa wind shear at thermal expansion. Nakikinig siya ng maigi, paminsan-minsan ay gumagawa ng mga note. Nagtanong siya tungkol sa aking pang-araw-araw na routine. Inilarawan ko ang umaga ko, kape sa alas, ais, isang lakad sa paligid ng Tant neighborhood, almusal, habang nagbabasa ng pahayagan. Ipinaliwanag ko kung paano ko pinamamahalaan ang mga gamot ko, ang pananalapi ko, ang sambahayan ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga journal na iningatan ko, ang mga sulat na isinulat ko, ang mga libro na binasa ko. Sa wakas, nagtanong siya tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ko. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang pang-aabuso ni Vina, ang fraudulent loan, ang mga banta, ang investigasyon. Nagsalita ako ng malinaw at mahinahon, inilalahad ang mga katotohanan sa chronological order. Nang matapos ako, tiningnan niya ako sa loob ng matagal na sandali. Ginoong Poldo, sabi niya, inilapag ang kanyang notepad. Nagsagawa ako ng daan-daang mga evaluation, na ito sa loob ng career ko. Nakita ko ang tunay na cognitive decline,
at nakita ko ang mga taong falsely accused nito. Mahigpit kang nahuhulog sa pangalawang category. Huminto siya, isang mahinang ngiti ang tumawid sa mukha niya. Ikaw ay ganap na mentally competent. Sa katunayan, nagpapakita ka ng mas matalas na cognitive function kaysa sa maraming tao na kalahati ng iyong edad. Ang iyong memory ay mahusay. Ang iyong reasoning ay sound, at ang iyong pag-unawa sa iyong sitwasyon ay kahanga-hanga na malinaw. Bumaha ang relief sa akin na parang mainit na tubig. Kailangan kong hawakan ang mga braso ng upuan upang maiwasan ang panginginig ng aking mga kamay. Isusumite ko ang aking ba-report sa korte ngayon, nagpatuloy siya. Sa aking profesional na opinyon, walang batayan para sa isang guardianship. Dapat i-dismiss ang petition. Nagpasalamat ako sa kanya ng mas maraming beses kaysa sa marahil ay nararapat at lumabas sa opisina na iyon na nakakaramdam ng mas magaan kaysa sa loob ng mga linggo. Ang araw ay sumisikat, ang mga oak tree ay humahuni sa isang banayad na simoy ng hangin. Sa unang pagkakataon simula noong kaarawan ko, pinayagan ko ang sarili kong maniwala na maaari ko talagang manalo sa laban na ito. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa living room ni Tita Karing, pinapanood ang mga anino na humaba sa sahig, tumunog ang telepono ko. Lumitaw ang pangalan ni Ramon sa screen. Poldo, sabi niya, ang kanyang boses ay nagdadala ng bigat na hindi ko narinig noon. May kailangan kang makita. Isang bagay na iniwan ni Menang para sa iyo. Huminto siya, oras na. Ang mga salita ni Ramon ay umalingaunggaw sa isip ko habang ibinabalik ko ang telepono. Isang bagay na iniwan ni Menang para sa akin. Ipinahiwatig ito ni Tita Karing ilang linggo na ang nakalipas, nakatayo sa tabi ng lumang kahoy na baol na may mga sekreto sa kanyang mga mata. Ngayon, sa wakas, dumating na ang sandali. Gumagalaw na si Tita Karing patungo sa sulok ng living room, kung saan nakaupo ang baol na naghihintay. Lumuhod siya sa harap nito ng dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inangat niya ang takip. Pinanood ko siyang umabot sa likod ng leather journal, na nakita ko na, at kumuha ng isang bagay mula sa pinakadulo, isang selyadong sobre, cream-colored, at mabigat, na may pangalan ko na nakasulat sa harap sa sulat kamay na makikilala ko kahit saan. Ang sulat kamay ni Menang, ang eleganteng punloop, at maingat na curve, na pumuno sa mga dekada ng birthday card, grocery list, mga love note, na nakatago sa lunch pail ko. Ang pagtingin nito ngayon, 3 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan ay parang pagdinig sa boses niya na bumulong sa pagitan ng mundong ito at ng anumang dumating sa huli. Inilagay ni Tita Karing ang sobre sa mga kamay ko. Pinagawa niya ako ng panata na huwag itong ibigay sa iyo hanggang sa talagang kailangan mo ito, sabi niya ng mahina. Alam niya na darating ang araw na iyon. Umaasa lang siya na hindi. Binaliktad ko ang sobre. Sa likod, sa parehong pamilyar na script, ay isang petsa, 3 linggo bago pumanaw si Menang. 3 linggo. Napakahina na niya noon, halos hindi na makaupo sa hospital bed. At gayon pa man nakahanap siya ng lakas na isulat ito, isil, ito, ipagkatiwala ito sa kanyang pinakamatandang kaibigan na may mga instruction na lumampas sa sarili niyang buhay. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang binabasag ko ang seal. Sa loob ay isang solong piraso ng papel na nakatiklop ng maayos sa paligid ng isang bagay na maliit at matigas. Isinantabi ko muna ang bagay at binuklat ang sulat, lumalabo ang paningin ko sa luha na hindi ko mapigilan. Mahal kong Poldo, isinulat niya. Kung binabasa mo ito, kung gayon ang kinatatakutan ko ay sa wakas ay nangyari. Humihingi ako ng tawad na wala ako sa tabi mo. Gusto ko sanang naroon. Gusto kitang protektahan. Pero ang kanser ay may ibang mga plano, at ang lahat ng magagawa ko ay maghanda. Kailangan kong huminto at huminga. Ang mga salita ay napakalinaw na siya, practical, kahit nasa damdamin, loving, kahit nasa babala. Alam kong mapanganib si Vina matagal na bago mo pa nalaman. Nakita ko ang paraan kung paano siya tumingin sa'yo kapag akala niya walang nanonood. Nakita ko ang pang-iinis na itinago niya sa likod ng kanyang mga ngiti. Sinubukan kong bigyan ng babala si Danny, pero naging bulag siya dahil sa pag-ibig. Hindi niya nakita kung ano ang nakatayo sa harap niya, at hindi ko siya mapatingnan. Nagpatuloy ang sulat sa kabilang panig ng pahina. Ang sulat kamay ay bahagyang nanginginig ngayon, na parang isinulat sa isang sandali ng pagkaubos. Gumawa ako ng isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa'yo. Kumuha ako ng isang private investigator upang tingnan si Vina at ang kanyang ina. Ang pangalan niya ay Samuel Torres. At siya ay masusing. Ang nakita niya ay nagpatakot sa akin, Poldo. Ginawa na ito ng mga babaeng ito noon. Sinira nila ang mga buhay, ninakaw ang lahat mula sa mga taong nagtiwala sa kanila, at umalis ng walang kahihinatnan. Umabot ako para sa maliit na bagay na nakatago sa loob ng sobre. Ito ay isang USB drive, itim at hindi mapagkakatiwalaan, ang uri na maaaring maglaman ng 1,000 mga dokumento o isang solong litrato. Pero alam ko bago pa man basahin ang susunod na mga linya, na ang maliit na piraso ng plastik na ito ay naglalaman ng isang bagay na mas mahalaga.
Lahat ng natuklasan ni Samuel ay nasa drive na ito. Mga report ng investigasyon sa dalawang lalaki na targeted ng mga babaeng ito bago ka. Mga record ng bangko na nagpapakita ng kahina-hinalang transaction ni Betty, mga witness statement mula sa mga kapitbahay at dating kasamahan sa Arizona, at isang PAC-signed affidavit mula kay Samuel mismo na certifying ang authenticity ng lahat ng kinuha niya. Tinitigan ko ang Coon Drive, sa palad ko, halos hindi ko maintindihan kung ano ang hawak ko. Si Menang ay nagtayo ng isang case file mula sa kanyang Coon deathbed. Habang kinukuha ng cancer ang kanyang hininga, nagtitipon siya ng mga sandata para sa isang labanan na alam niyang kailangan kong labanan balang araw. Gamitin mo ito upang protektahan ang sarili mo, mahal ko. At kung magagamit mo ito upang tulungan ang iba, nasaktan sila. Walang sinuman ang dapat magdusa sa dinanas ng mga lalaking iyon. Walang sinuman ang dapat mamatay ng nag-iisa at nakalimutan dahil sa mga babaeng tulad ni Vina at Betty. Ang huling mga linya ng sulat ay nakasulat sa isang mas matatag na kamay, na parang ipinatawag ni Menang ang huli sa kanyang lakas upang gawin silang malinaw. Minahal kita sa loob ng 41 taon, Poldo. Minahal kita noong bata pa tayo at hangal. Minahal kita noong itinayo natin ang ating bahay ng magkasama. Minahal kita sa bawat ordinaryong araw at bawat hindi pangkaraniwan. At mahal pa rin kita kahit ngayon, kahit na nasaan man ako. Huwag na huwag mong kalimutan iyan. Huwag na huwag mong hayaan na kalimutan kanila. Pinirmahan niya ito ng simple, sa iyo magpakailanman, Menang. Umupo ako ng walang galaw sa loob ng mahabang panahon. Ang sulat ay nakadiin sa dibdib ko. Ang luha ay dumadaloy ng malaya sa mukha ko. Hindi nagsalita si Tita Karing. Hindi niya kailangan. Ang ilang sandali ay masyadong sagrado para sa mga salita. Nakita ni Menang ang bagyo na dumarating taon na ang nakalipas bago ko pa man naramdaman ang unang patak ng ulan. Pinanood niya si Vina ng may malinaw na mga mata, habang ang natitira sa amin ay nanatiling bulag. At nang napagtanto niya na hindi siya mabubuhay upang tumayo sa tabi ko, ginawa niya ang tanging bagay na kaya niya. Iniwan niya ako ng isang mapa, isang shield, at isang tabak. Salamat, Menang, bulong ko sa walang laman na silid, nababasag ang boses. Hindi ka kailanman tumigil sa pagprotekta sa akin. Nagbago ang lahat dahil sa USB drive. Sa loob ng ilang oras ng pagsusuri ng mga nilalaman nito, si Ramon ay nasa telepono kasama ang mga federal prosecutor. Ang kanyang boses ay nagdadala ng urgent energy, ng isang tao na sa wakas ay may hawak na lahat ng card. Ang bot private investigator, ni Menang ay masusing, higit pa sa anumang naisip ko. Ang mga file ay naglalaman ng detalyadong bug report tungkol kina Walter Simmons at Eugene Porter, ang dalawang lalaki na sinira ni Aling Betty bago niya i-target ako. Ang mga bank statement ay nagpakita ng mga pattern ng maliit, methodical withdrawal na dinisenyo upang maiwasan ang pagtuklas. Ang mga witness statement mula sa mga dating kapitbahay ay naglarawan kung paano isolate ni Aling Betty ang kanyang mga biktima. Pinuputol sila mula sa mga kaibigan at pamilya hanggang sa wala na silang matakbuhan. Kasama ang 3 taong journal ni Tita Karing, ang testimony ni Danny tungkol sa pagiging blackmailed, at ang investigasyon ni Pulis Celia. Ang kaso ay napakalaki. Ipinakita ni Ramon ang lahat sa Federal Prosecutor's Office sa isang meeting na tumagal ng 4 na oras. Nang matapos ito, ang lead prosecutor, isang mahigpit na babae na nagngangalang Rebecca Torres, ay gumawa ng isang solong tawag sa telepono. Kinuha ng FBI ang kaso kinabukasan. Nalaman ko sa huli kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang mga agent sa Arizona at Nevada ay nakatanggap ng mga order na muling buksan ang mga cold case nina Walter Simmons at Eugene Porter. Ang mga investigator na minsan ay i-dismiss ang mga kaso na iyon bilang hindi mapatunayan ay biglang nakita ang kanilang sarili na sinusuri ang ebidensya na hindi nila napansin o binaliwala. Ang pattern na mukhang hindi nakikita 8 taon na ang nakalipas, ngayon ay nagliliyab ng may kakilakilabot na kalinawan. Ang pamilya ni Eugene Porter, ang lalaki na nagpakamatay pagkatapos mawala ang lahat, ay kinontak ng mga federal agent at ipinaalam na ang investigasyon ay muling binuksan. Ang kanyang anak na babae, isang babae na nagngangalang Patricia, na gumugol ng mga taon na sinusubukang kumbinsihin ang mga awtoridad na ang kanyang ama ay biktima, ay napaiyak nang matanggap niya ang tawag. Sa wakas, sabi niya, ang kanyang boses ay nakuha sa isang recording na ibinahagi sa akin ni Ramon sa huli. Pagkatapos ng 8 taon, may isang tao sa wakas ang naniwala sa amin. Nakikinig ako sa recording na iyon nang mag-isa sa living room ni Tita Karing, dumadaloy ang luha sa mukha ko. Namatay si Eugene Porter na naniniwalang walang sinuman ang makakaalam ng katotohanan. Dinala ng kanyang anak na babae ang bigat na iyon sa loob ng halos 1 dekada. Pinapanood ang babae na sumira sa kanyang ama na umalis ng malaya. Ngayon, sa wakas, magkakaroon ng hustisya.
Pero ang kaso ay hindi kumpleto nang walang isang huling piraso ng ebidensya. Dumating si Danny sa bahay ni Tita Karing noong Martes ng gabi, ang kanyang mukha ay maputla pero resolbado. Nagdala siya ng isang laptop sa ilalim ng kanyang braso at isang USB drive sa kanyang bulsa. Nang umupo siya sa tapat ko, matatag ang mga kamay niya sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo. Kailangan kong gawin ito, sabi niya ng tahimik. Para sa iyo, para sa sarili ko. Para sa lahat ng dapat kong ginawa, taon na ang nakalipas. Binuksan niya ang laptop at ipinasok ang lab drive. Lumitaw ang isang video file sa screen. Nag-atubili siya sa loob lamang ng isang sandali, pagkatapos ay pinindot ang play. Ang footage ay nagpakita ng isang party sa bahay nila, ang parehong party, kung saan nilasing siya ni Vina at pinapirma sa mga fraudulent document. Ang camera angle ay bahagyang off na parang sinubukan ni Aling Betty na i-film ng discreetly habang nagpapanggap na suriin ang kanyang telepono. Pero ang audio ay malinaw. Ang boses ni Vina, matamis at nang uudyok, ay ginabayan ang kamay ni Danny sa bawat signature line. Pirmahan mo lang dito, honey, at dito. Routine paperwork, lang yan. Ang mga salita ni Danny ay slurred, ang kanyang mga galaw ay clumsy. Malinaw na lasing siya, halos hindi alam kung ano ang ginagawa niya. At pagkatapos ay tumingin ng direkta si Vina sa kamera, at ngumiti ng isang malamig, mapagtagumpay na ngiti na nagpahayag ng lahat tungkol sa kung sino talaga siya. Ito ang nagpapatunay na ako, ay, sa pilitang pinapirma, sabi ni Danny, isinara ang laptop, at nagpapatunay na alam niya eksakto kung ano ang ginagawa niya. Inabot niya ang Quanta Drive kay Ramon kinabukasan. Sa paggawa nito, sinasaktan niya ang lahat, ang kanyang kalayaan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kinabukasan. Pero sa wakas ay tumayo na rin siya. Sa wakas ay pinili ang katotohanan kaysa sa takot. Ang mga pag-aresto ay dumating 3 araw pagkatapos. Ang mga federal agent ay bumaba sa bahay ni Vina ng ais ng umaga, nahuli siya na naka-bathrobe pa. Sumigaw siya ng mga obscenidad, habang binabasa nila ang kanyang mga rights, iginigiit na ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan, nagbabanta ng mga lawsuit at paghihiganti. Ang mga agent ay hindi natinag. Ang mga handcuff ay nag-click na sarado sa paligid ng kanyang mga pulso na may tunog na naisip kong umalingaw sa tahimik na suburban street. Si Aling Betty ay inaresto ng sabay-sabay sa kanyang apartment sa buong bayan. Hindi tulad ng kanyang anak, hindi siya sumigaw. Tumakbo siya. Isang 60 taong gulang na babae na tumatakbo sa kanyang front lawn, na naka-slipper, desperadong sinusubukang abutin ang kanyang kotse. Ginawa niya ng 6 na hakbang bago siya tinakal ng isang agent sa damuhan. Pinanood ng mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana habang siya ay hinila sa kanyang mga paa at inilagay sa likod ng isang federal vehicle. Wala ako roon para sa alinman sa mga pag-aresto, pero inilarawan sa akin ni Ramon ang bawat detalye sa huli at nakita ko ang sarili kong nasisiyahan sa bawat isa. Hindi sa kalupitan, kundi sa tahimik na kasiyahan ng isang tao na itinulak sa edge at tumangging mahulog. Pagkatapos ng 2 linggo, ginawa ng korte ang anunsyo nito. Ang kaso ay nakakuha ng makabuluhang media attention, at nagpasya ang hukom na warranted ito ng isang pampublikong trial. Ang kaso ng Poldo versus Vina. Ang opisyal na pahayag ay nagbasa. Ay maririnig sa harap ng buong estado. Ang courtroom ay puno sa unang araw ng trial. Pinuno ng mga journalist, ang mga likod na hilera, ang kanilang mga notebook ay bukas at handa ang mga panulat. Ang mga pamilya ng nakaraang mga biktima ay nakaupo sa likod ng prosecution table. Ang kanilang mga mukha ay ginuhit ng mga taon ng kalungkutan at hindi nasagot na mga tanong. Umupo ako sa tabi ni Ramon, bumibilis ang puso ko na may halo ng pag-asam at takot. 3 buwan ng paghahanda ang humantong sa sandaling ito. Si Vina ay dinala na nakasuot ng orange jumpsuit, ang kanyang mga pulso ay shackled sa harap niya. Sinuri niya ang silid ng may malamig na mga mata, at nang makita ng kanyang tingin ang akin, ngumiti siya ng parehong kumpiyansa, dismissive, na ekspresyon na tiniis ko sa loob ng mga taon. Naniniwala pa rin siya na maaari niyang i-manipulate ang kanyang paraan palabas dito. Akala pa rin niya siya ang pinakamatalinong tao sa silid. Ang prosecutor, si Rebecca Torres, ay tumayo at nagsimulang basahin ang mga charge, elder abuse, financial fraud, identity theft, *forgery *, coercion *, conspiracy to commit wire fraud across state lines. Sa bawat salita, ang ngiti ni Vina ay faltered. Sa oras na natapos si Torres, ang mukha niya ay naging maputla. Ipinakita ni Ramon ang ebidensya, methodically, itinatayo ang kanyang kaso, tulad ng engineer, na ako noon. Ang bawat piraso ay kumukonekta sa susunod, ang bawat katotohanan ay nagpapalakas sa mga nauna. Ang journal ni Tita Karing, ang mga investigation file ni Menang, ang bond-forged loan document na may hindi magkatugma na mga signature.
Ang video ni Danny na nagpapakita kay Vina na, sa pilitang pinapirma, siya habang lasing, ang testimony ng mga bank official, handwriting expert, at federal investigator. Ang pattern ay hindi maikakaila. Ang katotohanan ay napakalaki. Pero ang sandali na hindi ko kailanman malilimutan ay dumating nang umakyat si Pulis Celia sa stand. Umupo siya ng tuwid at composed, ang kanyang boses ay matatag habang inilalarawan niya ang kanyang investigasyon. Pagkatapos ay nagtanong ang prosecutor kung bakit napakahalaga ng kasong ito sa kanya ng personal. Tahimik si Celia sa loob ng matagal na sandali bago sumagot. Taon na ang nakalipas, nagtrabaho ako sa isang kaso na kinasasangkutan ng isang matandang lalaki na nagngangalang Arthur, sabi niya ng tahimik. Lumapit siya sa akin na may mga pasa sa kanyang mga braso at takot sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin na sinasaktan siya ng kanyang caregiver. Naniwala ako sa kanya pero hindi ako nagtulak ng husto. Hinayaan ko ang kaso na dumulas. 6 na buwan pagkatapos, namatay si Arthur ng mag-isa sa isang hospital bed. Hindi kailanman gumaling ang kanyang mga pinsala, nanginginig ang boses niya. Sumumpa ako noong araw na iyon na hindi ko nahahayaan na mangyari iyon ulit. Hinding-hindi ko hahayaan na patahimikin ang isa pang biktima. Tumingin siya ng direkta sa akin. Ngayon, tinupad ko ang pangakong iyon. Ang trial ay tumagal ng 2 linggo. Nang bumalik ang jury, dala ang kanilang verdict, ang courtroom ay naging ganap na tahimik. Si Vina ay natagpo ang guilty sa lahat ng count. 2 taon sa federal prison. Si Aling Betty ay nakatanggap ng 12 taon, ang enhanced sentence, isang kahihinatnan ng pagpapakamatay ni Eugene Porter, na pinasiyahan bilang isang direktang resulta ng kanyang Porter. Sa unang pagkakataon simula noong kanyang pag-aresto, nagpakita si Aling Betty ng damdamin. Umiyak siya habang inilabas siya ng mga bailiff. Ang mga pamilya ni Walter Simmons at Eugene Porter ay nakatanggap ng restitution mula sa seized asset. Si Patricia Porter, ang anak na babae ni Eugene, ay niyakap ako sa labas ng courthouse, pagkatapos, salamat, bulong niya. Salamat sa hindi pagsuko. 6 na buwan pagkatapos, ibinenta ko ang bahay kung saan kami ni Menang nagpalaki ng aming anak. Napakaraming alaala, ang ilan ay maganda, ang marami ay masakit. Kailangan kong magsimulang fresh, sa isang lugar na hindi nahawakan ng kalupitan ni Vina. Matagal nang pinili ni Menang ang lugar na iyon para sa akin. Nakatago sa kanyang mga file ay isang deed sa isang maliit na piraso ng lupa sa Montana, 10.5 acres ng pastulan, at kagubatan sa paanan ng isang mountain range. Binili niya ito ng lihim 5 taon bago ang kanyang kamatayan, intending ito bilang isang regalo sa pagreretiro para sa aming dalawa. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa akin. Ngayon, nakatayo sa lupang iyon sa unang pagkakataon, naintindihan ko kung bakit niya ito pinili. Ang katahimikan ay malalim. Ang hangin ay malinis. Ang mga bundok ay tumaas sa malayo na parang mga sentinel na nagbabantay ng isang sanctuary. Sumama sa akin si Danny. Umalis siya sa kanyang trabaho sa lungsod at inilaan ang sarili sa pag-aayos ng lumang tiyan, farmhouse, na nakaupo sa ari-arian. Natuto siya ng carpentry mula sa mga libro sa library at YouTube video. Ang kanyang mga kamay ay nagiging calloused at may kakayahan. Nagtrabaho kami ng magkatabi sa halos lahat ng araw, kaunti ang pagsasalita pero marami ang pag-unawa. Ang relasyon na nawala sa amin ay dahan-dahang itinatayo ulit, hindi sa pamamagitan ng malalaking gesture, kundi sa pamamagitan ng ibinahaging paggawa at tapat na mga pag-uusap sa hapunan. Bumisita si Tita Karing sa taglagas ng ang mga field, ay naging ginto, at ang mga aspen ay nagliliyab sa kulay. Naglakad kami ng magkasama sa sunset, nag-uusap tungkol kay Menang, tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa kakaiba, at paikot-ikot na mga path, na minsan ay dinadala ng buhay. May init sa pagitan namin. Hindi pag-ibig, kundi isang bagay na pantay na mahalaga, pag-unawa, pagsasama, ang ginhawa ng pagiging tunay na kilala. Sa aking ika-66 na kaarawan, nakatayo ako ng mag-isa sa porch ng aking bagong tahanan. Ang mga bundok ay kumikinang na kulay rosas at orange sa lumulubog na ilaw. Ang hangin ay mabango sa pin at usok ng kahoy. Sa isang lugar sa likuran ko, naghahanda si Danny ng hapunan. Ang kalansing ng mga kaldero at kawali ay dumadaloy sa bukas na bintana. Tumingin ako sa langit kung saan nagsisimula ng lumitaw ang unang mga bituin, at ibinulong ko ang mga salita na dala ko sa aking puso sa loob ng mga buwan. Nagawa ko, Menang. Sa wakas ay malaya na ako. Hinalo ng hangin ang damo, malambot at banayad, halos parang isang sagot. At ang aking kuwento ay nagsisimula pa lamang sa isang lugar kung saan walang sinuman ang makakasakit sa akin ulit. Iyan ang aking kuwento. Isang kuwento tungkol sa tiwala at pagtataksil, tungkol sa tahimik na mga kalupitan na nangyayari sa likod ng mga saradong pinto, at tungkol sa lakas na kailangan upang tumayo kapag inaasahan ng lahat na mananatili kang tahimik.
Sa loob ng mga taon, naniwala ako na ang pagtitiis sa pang-aabuso ay ang presyo ng pagpapanatili ng aking pamilya ng magkasama. Sinabi ko sa sarili ko na ang paglunok ng aking dangal ay mas madali kaysa sa pagdudulot ng salungatan. Kinumbinsi ko ang sarili ko na makikita rin sa huli ng aking anak ang katotohanan ng mag-isa. Nagkamali ako sa lahat ng ito. Ang natutunan ko sa paglalakbay na ito ay ang katahimikan ay hindi nagpapanatili ng kapayapaan. Nagbibigay lamang ito ng pahintulot sa mga predator na magpatuloy. Umasa sina Vina at Aling Betty sa aking katahimikan. Itinayo nila ang kanilang buong scheme sa paligid ng pag-aakala na ako ay masyadong proud, masyadong nahihiya, o masyadong ubos na upang lumaban. Naniwala sila na ang isang matanda na may sirang puso ay mawawala na lamang, dala ang kanilang mga sekreto sa libingan. Pero hindi ako nawala. Nakita ko ang aking boses. At sa tulong ng mga taong tumangging tumalikod. Si Tita Kering na tumupad sa kanyang pangako sa aking asawa. Si Ramon na lumalaban para sa mga taong nakalimutan ng mundo. Si Celia na nagdala ng bigat ng nakaraang mga pagkabigo at ginawa silang gasolina para sa hustisya. At si Danny na sa wakas ay nakalaya mula sa babae na nagkulong sa kanya, nakaligtas ako. Kung pinapanood mo ito at nakikilala mo ang isang bagay na pamilyar sa aking kuwento, mangyaring malaman na hindi ka nag-iisa. Ang elder abuse ay nangyayari sa milyon-milyong mga tahanan sa buong bansa. Nangyayari ito sa mga taong minamahal at mga taong nakalimutan. Nangyayari ito sa mayayaman at mahihirap, sa mga lungsod at maliliit na bayan, at umuunlad ito sa katahimikan. Huwag kang manahimik. Kung alam mo ang isang tao na maaaring naghihirap, makipag-ugnayan. Kung ikaw mismo ang naghihirap, magsalita. May mga taong maniniwala sa iyo. May mga batas na dinisenyo upang protektahan ka. May pag-asa kahit na ang kadiliman ay tila ganap. Gusto kong marinig mula sa iyo. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga comment sa ibaba. Sabihin sa akin kung saan ka nanonood ngayong gabi. At kung ang kuwentong ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito. Ang iyong boses ay maaaring ang makakapagligtas ng buhay. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pag-aalala. At tandaan, hinding-hindi pa huli ang lahat upang magsimula.